Kabanata 431 hanggang 440. Ipinanganak bilang isang mamamayan ng Yunmen at namatay bilang isang Yunmen ghost. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, kunin mo na. Ang mga tabletang ito ay mabuti para sa iyong kalusugan pagkatapos inumin ang mga ito. Kung hindi mo sila tatanggapin, hindi ko matatanggap ang regalo mo. Dahil nandito ka ngayon, magkaibigan tayo. At may pag-uusapan ako kay Mr. Su mamaya. Brother Su, since Mr. Yang is sincere in giving you the pills, just accept them, nakangiting sabi ni Feng Tianya. Nakikita rin ni Su Jin na si Yang Yiyo ay taos-puso sa pagbibigay ng mga table tasks, kaya hindi na siya tumanggi at tinanggap ang mga tableta ng may pasasalamat. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Feng Tianya. Alam niya kung gaano kaswerte si Yang Yiyo sa 4 na tabletang ito. Pagkatapos ay nagtanong si Su Jin, nagtataka ako kung mayroon ka pang sasabihin. Mangyaring magsalita. Hanggat kaya ni Su, gagawin ko ang lahat. Naalala lang ni Su Jin na sinabi ni Yang Yiyo na mayroon siyang iba pang pag-uusapan sa kanya. Tumawa si Yang Yian, tumingin kay Su Jin na nakatayo sa likod ni Su Jin, at iniunat ang kanyang kamay at sinabing, gusto ko si Su Jin, siguro kung papayag si Mr. Su. Pagkatapos sabihin ito, nagbago ang mukha ni Su Jin, at namula rin ang mukha ni Su Jin, sinusumpa si Yang Yian sa kanyang puso dahil sa pagiging walang hiya. Sa puso ni Su Jin, si Yang Yian ay masyadong prangka, si Su Jin ay nagkaroon lamang ng isang anak na babae, ito. Bakit diretsyong nagtanong si Yang Yian? Bago pumunta rito, sinabi rin ni Feng Tianya na mabuti kung makakasundo niya si Yang Yian sa pamamagitan ni Su Jin. Akala niya, pero tahasang nagtanong si Yang Yian, paano siya, bilang ama, papayag. Nahiya agad si Su Jin, tutal, nasa tabi niya ang kanyang anak. Ngunit isipin ang sinabi ni Feng Tianya, kung makakapit siya sa hita ni Yang Yian, magkakaroon ng pag-asa ang pamilyang Su na maging Panginoon ng Financial City. Para sa isang ulo ng pamilya, ano pa ang mas makapangyarihan at kaakit-akit kaysa sa pag-unlad ng pamilya sa sarili niyang mga kamay? Para naman sa anak niya, kaya lang niya itong isakripisyo. Bukod dito, sa opinyon ni Su Jin, si Yang Yiyo ay isa ring gwapong lalaki, at ang Susi ay isa siyang cultivator na may magandang kinabukasan. Kung ang kanyang anak na si Su Jin ay sumunod kay Yang Yiyo, maaaring hindi ito isang masamang bagay. Palihim niyang sinabi sa kanyang puso, Jinner, mapabayaan lang kita alang-alang sa ama ni Su. Pagkatapos ay tumingin si Su Jin kay Yang Yiyo at sinabing, kung masusundan ng aking anak na babae na si Jinner si Mr. Yang sa hinaharap, ito ang magiging pagpapala niya, ngunit mayroon lang akong napakamahal na anak na babae, at umaasa akong makakabalik siya sa tahanan ng kanyang mga magulang ng mas madalas sa hinaharap. Tumigil, huminto, naramdaman ni Yang Yiyo na may mali habang nakikinig siya, at nagmamadaling pinutol si Su Jin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naunawaan niya ang hindi pagkakaunawaan ni Su Jin. Parang gusto niyang si Su Jin ang maging mistress niya. Alam din ni Yang Yian na hindi niya ito nilinaw, kaya ngumiti siya ng mapait at nagpaliwanag, Mr. Su, mali ang pagkakaintindi mo. Kasalanan ko kung bakit hindi ko nilinaw. Noong nakilala ko si Su Jin noon, nalaman ko na bagay siya para sa pagsasanay. Well, napakaangkop para sa pagsasanay ng martial arts. Ang ibig kong sabihin ay gusto kong tanggapin ni Su Jin si Su Jin sa aking Yunmen para magsanay ng martial arts, ngunit hindi ko alam kung payag si Mr. Su at Su Jin. Sa sandaling ito, nilinaw ni Yang Yian. Tuwang-tuwa si Su Jin na muntik na siyang mapatalon. Interesado siya sa martial arts. Hindi siya tinuruan ni Uncle Feng ng martial arts, at ngayon ay gusto siya ng mas makapangyarihang brother Yun. Agad siyang sumigaw, Kuya Yun, payag ako, payag ako. Para kay Su Jin, biglang dumating ang kaligayahan. Hindi niya inaasahan na sasabihin talaga ito ni Yang Yian. Noong nakaraan, naisipan niyang hilingin kay Feng Tianya na turuan ang kanyang anak na babae ng martial arts, ngunit kung ito ay Feng Tianya o ibang master sa paligid ng matanda sa bahay, sila ay napakatradisyonal at hindi tumatanggap ng mga babaeng disipulo. Matapos sumugod ang kanyang anak na babae, sa wakas ay nag-react si Su Jin at masayang sinabi, Su. Payag si Su, salamat sir, Jinner, bakit hindi ka maging alagad ko? Sabi ni Su Jin kay Su Jin na namumula ang mukha. Ngunit pinigilan siya ni Yang Yiyo at sinabi, hindi na kailangang maging alagad ko. Sa totoo lang, 3 apprentice na ang tinanggap ko, pero nahihiya ako na hindi ako nagkaroon ng panahon para turuan sila ng maayos. Pagkatapos makapasok si Su Jin sa Yunmen, mag-aayos ako ng magtuturo sa kanya ng martial arts. Tila ayaw ding tanggapin ni Su Jin si Yang Yiyo bilang kanyang Panginoon, at agad na sinabing nakahinga ng maluwag, pakikinggan ko ang mga pagsasaayos ni Brother Yun. Si Su Jin ay medyo nagsisisi na hindi tinanggap ni Yang Yiyo ang kanyang anak na babae bilang isang disipulo, ngunit hindi madaling magsabi ng anuman. Gayunpaman, sinabi ni Yang Yiyo na sapat na para hayaan ang kanyang anak na babae na makapasok sa Yunmen. Ang pamilyang Su ay may malaking negosyo ng pamilya sa sekular na mundo, at ito ay palaging sakit sa puso ni Su Jin nang walang sariling mga tao na sama-sama.
Alam niya na si Brother Feng Tianya Feng ay hindi makakasama sa pamilya Su sa buong buhay niya. Ang gayong tao ay iiwan ang pamilyang Su balang araw. Kapag ang pamilyang Su ay naging isang sinaunang martial arts na pamilya, ang negosyo ng pamilya ng Su ay maipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ngayong tinanggap na ni Yang Yiyo ang kanyang anak na si Su Jinru sa Cloud Sect, ito ang pinakamalaking pagbabago para sa pamilyang Su. Tuwang-tuwa si Su Jin. Ang paglalakbay ngayon ay ang tama. Masaya rin si Yang Yiyo na ang Cloud Sect ay may isa pang disipulo na may iisang espiritual na ugat, na siyang magiging pundasyon ng Cloud Sect sa hinaharap. Napakasaya ng magkabilang pamilya. Sa oras na ito, si Feng Tianya ay nakaupo sa isang tabi, nag-aalangan na magsalita, na parang may sasabihin, ngunit hindi niya ito sinabi. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, may sasabihin ba si Brother Feng? Medyo napahiya si Feng Tianya at sinabing, Sir, matalas ang mata mo. May mahirap sabihin si Feng, at hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Haha, it's fate that we can sit together today. Kuya Feng, pakisabi sa akin ang tungkol dito. Kung kailangan mo ng tulong ni Yang, hindi ako tatanggi hanggat kaya ko. Natanggap ni Yang Yiyo ang Void Spirit Stone ngayon at nagdagdag ng disipulo sa Cloud Sect. Siya ay nasa mabuting kalooban at hiniling kay Feng Tianya na magsalita ng tapat. Ahem, umubo si Feng Tianya, namula ang dati niyang mukha, at sinabi niya, hindi ko alam kung may kailangan pa ang Yunmen mo. Gusto ko ring sumali sa Yunmen. Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niya ang sinabi ni Feng Tianya. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundo. Sinabi talaga ng isang pang-anim na antas ng Xiantian Master na gusto niyang sumali sa Yunmen, at tila napahiya siya, na parang natatakot siyang tumanggi. Dapat mong malaman na ito ay isang congenital na sinaunang mandirigma, hindi isang madilim na puwersa. Maaaring walang isang congenital na sinaunang mandirigma sa isang daang madilim na puwersa. Kapag nakita ni Yang Yiyo ang isang congenital na sinaunang mandirigma tulad ni Feng Tianya, na nasa ika-6 na antas ng congenital realm, hindi ba lahat ay magmamadaling sumali sa sekta hanggat sinabi niyang gusto niyang sumali? Mukhang may tinatagong sikreto si Feng Tianya. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang isang ika-6 na antas ng congenital na sinaunang mandirigma na sumali sa Yunmen ay isang magandang bagay para kay Yang Yiyo. Ang kasalukuyang Yunmen ay isang paslit lamang, at ang kailangan nito ay isang congenital level na tao upang mamuno at maging backbone. Natigilan si Yang Yiyan sa pag-iisip tungkol sa mga tanong na ito at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman ni Feng Tianya ang pagkawala. Bumantong hininga siya sa kanyang puso at sinabing, wala pala talagang tatanggap ng mga independent cultivator. Pagkatapos ng lahat, sila ay walang ugat. Ito ang kalungkutan ng mga independenteng magsasaka. Pagkatapos ng isang pause, pilit na sinabi ni Feng Tianya, huwag mo akong pahirapan, sir. Sabi ko lang. Magpanggap ka na lang na hindi ko sinabi. Nanambalik si Yang Yiyan sa kanyang katinuan at nagmamadaling sinabi, hindi, ang fellow Daoist Feng ay maaaring sumali sa Yunmen. Bilang master ng Yunmen, malugod kitang tatanggapin. Sa ganitong paraan, hanggat makakasali si fellow Daoist Feng sa Yunmen, siya ang magiging unang henerasyong disipulo ng Yunmen. Bawat buwan, bibigyan ko ang fellow Daoist Feng ng 3 Qi Gathering Pills para sa cultivation at 5 Yuan Pei Pills. Ang lihim na aklat ng Yunmen ay bukas din sa mga taong higit sa likas na antas. Iniisip ko kung ano ang iniisip ng fellow Daoist Feng. Biruin mo, napakabihirang para sa isang likas na antas ng sinaunang mandirigma na sumali sa Yunmen. Kung si Yang Yiyan ay ayaw sumali, kung gayon siya ay tanga. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, tumayo si Feng Tianya at sinabi sa nanginginig na boses, Sir, seryoso po ba kayo? Ang puso ni Feng Tianya ay nasa kaguluhan. Ang dahilan kung bakit sinubukan niyang sumali sa Yunmen ay dahil nakita niya na ang sekta ay may mga mapagkukunan ng paglilinang, na maaaring makatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang paglilinang. Ang pagpapabuti ng larangan ng paglilinang ay ang gustong gawin ng bawat sinaunang mandirigma. Orihinal. Naisip niya na kahit natanggapin siya ni Yang Yiyan, masisiyahan siya. Ang mga taong may sekta ay magiging kwalipikadong lumahok sa Xiantian discussion at pumunta sa mga lihim na lugar sa mundo para sa pakikipagsapalaran, at walang mang-aapi sa kanila. Sa hindi inaasahan. Hindi lamang pumayag si Yang Yiyan, ngunit nangako rin sa kanya ng 3 Qi Judan at 5 Yuan Pei Dan cultivation resources bawat buwan. Higit pa rito, sinabi rin ni Yang Yiyan na bukas din sa kanya ang Yunmen Secret Book. Ito ay parang panaginip kay Feng Tianya. May ganito bang magandang bagay sa mundo? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Feng Tianya na siya ay may ganoong dignidad. Noong nakaraan, sa mata ng mga sekta na iyon, ang mga casual na magsasaka sa sinaunang martial arts world ay mga pulubi, at sila ay mababa ang presyo. Mas masahol pa sila kaysa sa mga tao ng mga sinaunang martial arts na pamilya sa mundo. Kahit na sila ay ipinanganak na may mababang katayuan, sila ay mababa pa rin ang katayuan.
Ang mga casual na magsasaka sa mundo ay isang awkward na pag-iral sa sinaunang martial arts world. Sila ang pinakamaliit na grupo ng mga tao ng mga sinaunang sekta na iyon, ngunit wala silang magagawa tungkol dito, dahil ang sinaunang martial arts world ay kontrolado at pinamumunuan ng mga makapangyarihang sekta na iyon. Kung talagang mabibigyan siya ni Yang Yiyo ng napakaraming cultivation pills kada buwan, hindi siya kukurap kahit hilingin sa kanya na magtrabaho ng husto. Kaya malakas na tanong ni Feng Tia niya. Haha, ako, Yang Yiyo, ang master ng Yunmen sect. Hindi mo ba naisip na mapagkakatiwalaan ako ni Kuya Feng? Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Nanginginig si Feng Tia niya, at lumuhad sa harap ni Yang Yiyo ng walang pag-aalinlangan at sinabi, nagpupugay si Feng Tia niya sa Panginoon. Mula ngayon, Feng Tia niya, magiging miyembro na ako ng Yunmen sa buhay at multo ng Yunmen sa kamatayan. Handa akong magsumikap para sa Yunmen hanggang sa aking kamatayan. Dahil ipinahayag ni Yang Yiyo ang kanyang posisyon, si Feng Tia niya ay mabubuhay ng walang kabuluhan sa loob ng mga dekada kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon, kaya agad siyang nanumpa na sasali sa Yunmen. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Nang marinig ni Feng Tia niya na siya ay isang miyembro ng Yunmen sa buhay at isang multo ng Yunmen sa kamatayan, nagustuhan niya ang pangungusap na ito. Isang kaaya-ayang sorpresa na makahanap ng master ng ika-6 na antas ng likas para sa Yunmen, at mabilis niyang tinulungan si Feng Tia niya na tumayo. Matapos umupo muli, sa wakas ay tinanong ni Yang Yiyo ang mga pag-aalinlangan sa kanyang puso, Old Feng, makatuwiran akong sasali ka sa anumang sekta sa iyong ika-6 na antas ng likas na paglilinang, ang iba ay dapat na nag-aagawan upang makuha ka, ngunit mula sa paraan na nakita-kita ngayon, tila. Hindi sinabi ni Yang Yiyo ang natitirang mga salita, ngunit naunawaan ni Feng Tia niya ang kahulugan. Natigilan muli si Feng Tia niya nang makita niya si Yang Yian, pagkatapos ay ngumiti ng mapait at sinabi kay Yang Yian ang isang nakakahiyang tanong tungkol sa pagkakakilanlan ng isang casual na cultivator sa sinaunang martial arts world. Gayunpaman, mabilis na tumibok ang puso ni Yang Yian nang marinig niya ang tanong na ito. Pakiramdam niya ay babangon na si Yunmen. Ang hindi inaasahang sorpresa mula sa isang casual na cultivator ay maaaring matukoy kung ang Yunmen ay maaaring maging isang pangunahing sekta na maaaring karibal sa mga sinaunang sekta sa maikling panahon. Sa isip ni Yang Yian, isang larawan ng pagbangon ni Yunmen ang lumitaw. Kabanata 432, Yunmen dare to be the first in the world. Ang mundo Feng Tia niya ay mapait at hindi madali. Ngayon lang niya napagtanto na si Yang Yiyo ay tila walang kamalay-malay sa mga gawain ng mga independenteng magsasaka sa sinaunang martial arts world, kung hindi ay hindi niya itatanong ang tanong na ito. I wonder kung tatanggapin pa rin niya ako sa Yunmen pagkatapos niyang malaman. Sabi ni Feng Tia niya sa kanyang puso. Sa anumang kaso, hindi niya intensyon na itago ito kay Yang Yiyo, dahil malalaman ni Yang Yiyo ang kahihiyan ng mga independenteng magsasaka sa sinaunang martial arts world maaga o huli, at ang pagtatago nito ay magkakaroon lamang ng masamang impresyon sa kanya sa hinaharap. Kalimutan mo na. Kung ayaw na sa akin ni Yang Yiyo pagkatapos nito, tatanggapin ko. Bulong ni Feng Tia niya sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi kay Yang Yiyo ng mapait, mukhang hindi alam ng sect master ang katayuan ng mga independenteng cultivator sa sinaunang martial arts world. Well, sasabihin ko sa sect master ang detalye. Pagkatapos ng isang paghinto, huminga ng malalim si Feng Tia niya at sinabing, ang landas ng martial arts ng mga independenteng magsasaka ay madalas na ginagawa ng pagkakataon. Kaduda-duda na ang mga independenteng magsasaka ay ipinapasa ng mag-isa, at iba pa. Palagi silang lumalaban ng mag-isa at naglalakad sa sinaunang mundo ng martial arts. Bawat isa ay may kanya-kanyang mana. Dahil sa hirap ng landas ng independent cultivator, masasabing maingat ang bawat independent cultivator. To put it bluntly, they are considered serious in the eyes of others, kaya hindi sila nagustuhan ng iba. Kung ikukumpara sa mga sinaunang sektang iyon, karamihan sa mga disipulong pinili nila ay sinanay mula pagkabata at paglaki. Pagkatapos nito, natural na mayroon silang pakiramdam na kabilang sa sekta, at nauuna ang katapatan. Kung ang isang casual na magsasaka ay gustong pumasok sa isang sekta, una sa lahat, ang katapatan ay isang malaking pagsubok, at walang mapagkakatiwalaan. Gaano man kahusay ang iyong paglilinang, ang sinaunang sekta ay babantayan sa kalaunan. Noong unang panahon, may mga halimbawa ng mga casual na magsasaka at mga sinaunang mandirigma na sumapi sa mga sekta, ngunit pagpasok nila, sila ay pinasigla ng mga alagad ng sinaunang sekta. Ang mga tao ay napakakakaibang advanced na mga hayop. Bawat tatlong tao ay maaaring bumuo ng bilog. Sa kabaligtaran, ang mga casual na magsasaka na pumapasok sa mga sinaunang sekta, bagamat sa nominal na sila ay kapwa mga disipulo ng parehong sekta, ay ganap na naiiba sa mga lumaki sa sekta. Ang isang panig ay likas na marangal at ang ubod ng sekta, dahil ang mga taong lumaki sa sekta ay may sense of belonging. Sa katunayan, hindi sila malakas, at mahirap para sa kanila na isama ang dating. Sa paglipas ng panahon, sumiklab ang mga salungatan, at kalaunan ay mauuwi sa away.
Nagkaroon ng maraming tulad na mga halimbawa, at lahat sila ay nauwi sa away ng dalawang panig, dahil ang sekta ay nagbibigay ng prioridad sa mga lumaki sa sekta kapag namamahagi ng mga mapagkukunan ng paglilinang, kaysa sa mga independenteng magsasaka na nagbago ng kanilang mga paraan, kaya ang mga salungatan ay sumiklab. Sa kasaysayan ng sinaunang martial arts world, minsan nagkaroon ng malaking labanan sa pagitan ng mga independenteng magsasaka at mga sinaunang martial arts sects, at ang magkabilang panig ay malubhang nasugatan. Pagkatapos nito, ang lahat ng sinaunang sekta ay sama-samang nag-utos na walang independenteng magsasaka ang i-recruit sa sekta, at ang ilang mga lugar kung saan ang mga sinaunang martial artist ay may mga mapagkukunan ng paglilinang ay lihim ding ipinagbawal ang mga independenteng magsasaka. Kahit na sa ilang lihim na pakikipagsapalaran, ang mga sinaunang sekta ay partikular na nanakawan o papatayin ang mga independenteng magsasaka. Ang pagpatay sa mga nakakalat na magsasaka, kaya't ang mga nakakalat na magsasaka ay may napakababang katayuan sa sinaunang martial arts world, at mahirap makakuha ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Katulad ko, maraming nakakalat na magsasaka na may kaunting lakas ay makakahanap ng isang sekular na pamilya at makakakuha ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa pamamagitan ng mga pinansyal at material na mga mapagkukunan ng sekular na pamilya, ngunit pagkatapos ng lahat, sila ay limitado. Ang mga nakakalat na magsasaka ay gustong pumasok sa sekta, ngunit ang sekta ay ayaw sa kanila. Ito ay walang kinalaman sa kaharian, ito ay ganap na isang uri ng diskriminasyon. Ngayon, nakita ko na ikaw, ang Panginoon, ay kumilos ng iba sa mga taong iyon sa mga sinaunang sekta, kaya naglakas loob akong sumali sa Yunmen. Ngayon, Master, alam mo na rin kung gaano kalat ang mga magsasaka sa sinaunang martial arts world. Kung ayaw mo sa akin, hindi kita masisisi. Ito ang kapalaran ng mga nakakalat na magsasaka, na nakatakdang maging malungkot. Pagkatapos magsalita ni Feng Tianya, huminahon siya at tumingin kay Yang Yiyo na naghihintay na magdesisyon siya. Naiintindihan ito ni Yang Yiyo. Sa madaling salita, ito ay isang isyu sa klase at isang isyu sa mapagkukunan. Nagkaroon ng alitan ng interes sa pagitan ng mga nakakalat na magsasaka at mga sekta. Ang mga nakakalat na magsasaka. Halatang mahina, ngunit bilang mga sinaunang mandirigma, nais din nilang pagbutihin ang kanilang kaharian at lakas, at ang pakikipagkumpetensya para sa mga mapagkukunan ay ang tanging paraan. At ano ang tungkol sa mga sekta? Sa paghahambing, mayroon silang pakiramdam ng higit na kahusayan at mas maraming tao. Tungkol naman sa mga independenteng magsasaka, ang saloobin ng sekta ay, na may limitadong mapagkukunan, bakit namin hahayaan na makisali kayo? Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mga salungatan ay hindi maiiwasan. Ang mga independenteng magsasaka ay gustong pumasok sa sekta upang makakuha ng mga mapagkukunan ng pagtatanim, at iba pa. Ngunit ang sekta ay hindi nagtitiwala sa mga independenteng magsasaka. Matapos sumiklab ang sigalot, nag-away at nagpatayan ang dalawang klase, at lalo lang lalalim ang alitan ng dalawang panig. Hindi nakakagulat na si Feng Tianya, na nasa ika-6 na antas ng Xiantian, ay labis na kinabahan at napahiya nang tanungin niya ang tungkol sa pagsali sa Yunmen. Nakakalungkot talaga. Ngunit makikita rin na ang mga independent cultivator ay nahihirapan sa sinaunang martial arts world. Sa huli, naging sitwasyon kung saan nagkaisa ang lahat ng sinaunang sekta upang ipagbawal sila. Siyempre, ang pagbabawal na ito ay tumutukoy sa pagsasara ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang mga independenteng magsasaka, isang disadvantaged na grupo, ay natural na walang pagtutol sa ilalim ng alyansa ng mga sinaunang sekta. Isa sa mga katangian ng isang independenteng magsasaka ay ang mga ito ay nakakalat at hindi nagkakaisa upang lumaban sa uring sekta. Gayunpaman, hindi dapat ganito. At least kung magkaisa sila, dapat mas malakas sila kaysa sa lumalaban mag-isa. Sa pag-iisip nito, tinanong ni Yang Yiyu si Feng Tianya, hindi ba kayong mga casual na magsasaka ay may isang organisasyon upang tumulong sa isa't isa o magkaisa? Mapait na ngumiti si Feng Tianya at sinabing, isang dekada na ang nakalipas, mayroong isang pinamagatang Xiantian sa mga casual na magsasaka. Bumuo siya ng isang casual na alyansa ng magsasaka, at sa wakas ay nagkaroon ng kwalipikasyon na makipag-usap sa mga pangunahing sekta. Ang pagsupil sa mga casual na magsasaka ng mga sekta ay hamupa rin ng gusto dahil sa pagkakaroon ng malaking tao na iyon. Ngunit nang maglaon, pagkatapos ng pagkawala ng pinamagatang hinalinhan ng casual na magsasaka, ang buong casual na alyansa ng magsasaka ay pumasok sa isang estado ng pagiging walang pinuno. Ang mga casual na magsasaka ay nasanay sa pagiging casual, at walang sinuman ang handang sumunod sa sinuman. Ngayon ang casual na alyansa ng magsasaka ay patay na sa pangalan lamang. Ang sitwasyon ng mga casual na magsasaka sa buong mundo ng sinaunang martial arts ay talagang nakakahiya ngayon. Nanginginig sila sa takot kapag pumupunta sa ilang lihim na pakikipagsapalaran, at ayaw ng mga sinaunang sekta na iyon. Mayroong paghihigpit na kung walang patnubay o pagpapakilala ng sekta, lahat ng casual na magsasaka ay tinatanggihan na pumasok sa lihim na lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto kong sumali sa Yunmen.
Naging aktibo ang isip ni Yang Yiu, tumingin kay Feng Tianya ng may kabaitan at sinabing, Old Feng, ayon sa sinabi mo, hindi ba maraming casual na magsasaka ang gustong sumali sa sekta, ngunit ang sekta ay hindi nagtitiwala sa mga casual na magsasaka. Hindi ko sasabihin sa iyo ang lahat, ngunit hindi bababa sa 80% ng mga independenteng magsasaka ang gustong sumali sa sekta. Bilang isang sinaunang martial artist, sino ba ang hindi gustong magkaroon ng mas mataas na landas ng martial arts? Sabi ni Feng Tianya. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiu, kaya ilan ang mga tao sa independenteng alyansa ng cultivator na iyong binanggit. Ilang likas na nilalang ang naruroon. Saglit na nag-isip si Feng Tianya at sinabing, maraming independenteng magsasaka sa buong mundo ng sinaunang martial arts na umabot sa antas ng Siantian. Hindi ako maglakas loob na magsalita ng labis, ngunit mayroong hindi bababa sa 2 o 300 tao. Maluha-luha na si Yang Yiu nang marinig niya ito, at pagkatapos ay nagtanong, Older Feng, lubos akong nakikiramay sa sitwasyon ninyong mga independenteng magsasaka, at labis din akong nalungkot at nahihiya sa mga gawin ng mga sinaunang sekta na iyon. Sa aking palagay, kailangang umunlad ang sinaunang martial arts, at maaaring walang paghihigpit sa klase at diskriminasyon. Sa mas maraming tao at mga pagbabago sa husay, ang mundo ng sinaunang martial arts ay maaaring umunlad ng malusog. Walang katapusan ang daan ng martial arts, at may mas mataas na kaharian sa itaas ng Siantian. Ang mga gawin ng mga sinaunang sektang iyon ay pumipigil sa pag-unlad ng sinaunang martial arts, kaya, sa tingin ko ay dapat kong ipakita ang halika, magsabi ng patas na salita sa mga nakakalat na nagsasaka ng sinaunang martial arts sa mundo. Hindi dapat supilan ng mga sinaunang sekta ang mga nakakalat na magsasaka. Well, hindi ba't mga kalat-kalat na magsasaka lamang ang gustong sumapi sa sekta? Bumalik ka at ipakalat ang balita. Hanggat may mga nakakalat na cultivator ng sinaunang martial arts na umabot sa likas na antas, ang ating Yunmen ay magbubukas ng pinto sa kanila, at ang paggamot ay kapareho ng sa iyo, 3 Qi condensation pills at 5 Yuan Pi pills bawat buwan bilang cultivation resources. Siyempre, hindi mabubuksan ang Yunmen Secret Book. Kailangan nilang magbigay ng kontribusyon sa Yunmen bago mabuksan sa kanila ang Yunmen Secret Book. Gayunpaman, ibibigay ko sa iyo ang berdeng ilaw para i-sail ang Sky Cliff, at mababasa ang Yunmen Secret Book anumang oras. Magagawa mo ang bagay na ito mamaya. Sinabi ni Yang Yiu na may matuwid na tingin, na para bang siya ang sagisag ng hustisya. Matapos marinig ito, nanginginig si Feng Tianya, at sa sobrang tuwa niya ay napaluha siya. Lumuhad siya sa lupa at malakas na sinabi, ipinahayag ni Feng Tianya ang kanyang pasasalamat sa Panginoon sa kabutihan ng mga nakakalat na magsasaka sa mundo. Guro, huwag mag-alala, hanggat kumakalat ang balitang ito, hindi bababa sa 80% ng mga nakakalat na magsasaka ang sasali sa Yunmen. Bumangon ka, bumangon ka. Dahil sumali ka sa aming Yunmen, miyembro ka ng Yunmen. Hindi mo kailangang lumuhad sa bawat pagliko sa hinaharap. Ngumiti si Yang Yiu at tinulungang tumayo si Feng Tianya. Tuwang-tuwa si Feng Tianya. Binibigyan ni Yang Yiu ang mga nakakalat na magsasaka sa mundo ng paraan upang mabuhay. Gayunpaman, pagkatapos bumangon, medyo nanginginig si Feng Tianya, na parang may naisip, at agad na namutla ang kanyang mukha. Naisip niya na kung gagawin ito ni Yang Yiu, hindi ba siya magiging laban sa mga sinaunang sekta sa buong mundo ng sinaunang martial arts. Dapat mong malaman na walang sekta sa mundo ang nangangahas na tumanggap ng mga nakakalat na magsasaka. Kung gagawin ito ni Yang Yiu, masasaktan niya ang mga sinaunang sekta. Hindi ito biro. Sa pag-iisip ng problemang ito, alam ni Feng Tianya na nasa sabik siya sa wala. Kung naisip ni Yang Yiu na kabkuban ng lahat ng sinaunang sekta, maglalakas loob pa ba siyang tanggapin ang mga nakakalat na magsasaka sa mundo? Nakita ni Yang Yiu na hindi tama ang mukha ni Feng Tianya, kaya nagtanong siya, ano ang mali, Old Feng? Narinig ni Feng Tianya ang tanong ni Yang Yiu at sa wakas ay nagpahayag ng kanyang mga alalahanin, bagaman mabait ka, hindi ko alam kung naisip mo na ito. Kung tatanggapin mo ang mga nagkalat na magsasaka mula sa iba't ibang panig ng mundo, tiyak na magiging tinak ka sa mata ng mga sinaunang sekta sa loob at labas ng bansa sa sinaunang martial arts world. Maaari silang magkaisa upang salakayin ang Yunmen. Sa madaling salita, posibleng sirain ang sekta. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Yiu, ngunit pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Hahaha. Pagkatapos tumawa, buong pagmamalaking sinabi ni Yun Tian, Old Feng, naglakas loob akong gumawa ng desisyon ngayon, hindi ako natatakot sa mga sinaunang sekta. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, kahit na ang aking Yunmen ay itinatag hindi pa matagal na ang nakalipas, ang mana ng Yunmen ay maaaring talunin ang mga sinaunang sekta sa pamamagitan ng 100 kalye. Ako, si Yang Yiu, at ang aking Yunmen ay nangangahas na kunin ang alimango na ito, ang Yunmen ay nangangahas na maging una sa mundo. Kabanata 433 narito ang isang babaeng bituin. Tahimik na pumasok si Yang Yian sa kahon at pagkatapos ay umupo sa sofa. Sa sandaling ito, abala si Hong Shi sa banyo ng kahon.
Bueno, walang gumagalaw sa loob ng wala pang kalahating minuto, na nagpabulong sa puso ni Yang Yian, brother 3 seconds. Umupo siya sa labas at hinintay si Hong Shi na lumabas ng banyo para makausap niya ito tungkol sa buhay. Gayunpaman, sa oras na ito, tumunog ang isang cellphone, at narinig ito ni Yang Yian mula sa banyo. Pagkatapos ay narinig na lamang niya ang sinabi ni Hong Shi, nahanap mo na ba si Tom? Ito ang oras kung kailan pinakawalan ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan upang makinig. Natural na gusto niyang makinig sa mga pangyayari ni Tom. Sa pagkakataong ito ay inamin ni Tom ang mga krimen ni Hong Shi, na itinuturing na lubos na nakasakit kay Hong Shi. Ngunit sa pananaw ni Yang Yian, dahil inamin ni Tom ang kanyang mga krimen, natural na hindi na kailangang ipahiya siya. Hayaang ayusin ni Tan Mao ang pananatili o umalis ni Tom, at hulaan na si Hong Shi ay gagantay. Ngayon parang totoo na. May nagsabi sa telepono, Master, hindi mo pa nahanap si Tom. Patuloy kang maghanap. Sa pagkakataong ito ay tumalikod si Tom sa amin. Dapat may tao sa likod ng mga eksena. Sa sobrang daming ebidensya, imposibleng walang nasa likod ng mga eksena. At humanap ng taong papatay kay Yuan Jinfeng. Iyon lang. Sabi ni Hong Shi sa kausap at ibinaba ang tawag. Ang mga mata ni Yang Yian ay puno ng pamatay na layunin. Hindi niya akalain na makakahanap si Hong Shi ng taong papatay kay Yuan Jinfeng. Dahil dito, gusto siyang patayin ni Yang Yian. Sa una, naisip niya na ang pagpunta ngayong gabi upang pilayin si Hong Shi ay magiging isang parusa para sa kanya. Si Yang Yian ay hindi isang taong uhaw sa dugo, ngunit ngayon, hindi niya iiwan ang taong ito sa mundo. Paano niya siya pakakawalan kung gusto niyang patayin si Yuan Jinfeng? Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng banyo, at lumabas si Hong Shi na hubot-hubad ang itaas na katawan at isang babae. Paglabas niya, nakita niya si Yang Yian na nakaupo sa sofa. Sino ka? Natatarantang tanong ni Hong Shi. Ang kaong ito ay isang kahon na matagal na niyang nabuk, at walang sinumang makapasok nang walang pahintulot niya. Gayunpaman, para kay Yang Yian, kahit na may dobleng insurance ang pinto ng kahon, maaari pa rin niyang buksan ito. Noong una, gusto niyang pahirapan si Hong Shi, ngunit nang marinig ni Yang Yian na inutusan ni Hong Shi ang taong nasa telepono na patayin si Yuan Jinfeng, wala na siyang interes kay Hong Shi. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang babae sa tabi ni Hong Shi ng isang stream ng tunay na enerhiya, na nawalan ng malay. Hindi niya naisip na pumatay ng mga inosenteng tao. Si Hong Shi lang ang target. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at isang stream ng totoong apoy ang direktang tumama kay Hong Shi. Napasigaw si Hong Shi at nasunog sa isang iglap. Tiningnan ni Yang Yian ang abo sa lupa at iniwan ang kahon. Ngayon ay naisip niyang magmadaling bumalik. Malinaw na sinabihan ni Hong Shi ang isang tao sa telepono na patayin si Yuan Jinfeng gamit ang gamot. Ngayon si Yang Yian ay nagmamadaling bumalik. Pagkatapos, sa paghahanap ng isang desyerto na lugar, lumipad si Yang Yian at bumalik sa villa sa loob ng ilang minuto. Inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan mula sa malayo upang suriin. Buti na lang at walang tao sa loob at labas ng villa. Si Yuan Jinfeng ay nakatulog. Lumapag si Yang Yian sa bubong ng villa at nahiga sa bubong, nakaharap sa mabituing kalangitan. Wala siyang planong matulog o mag-practice. Nakatingin sa mabituing langit, gusto niyang i-relax ang kanyang tensyon. Sa di malamang dahilan, sa tuwing tumitingin siya sa mabituing kalangitan, nararamdaman niyang kumalma ang kanyang puso. Unconsciously, lumipas ang isang gabi at madaling araw na. Matapos bumangon ang puting tiyan ng isda sa langit, tumalon si Yang Yiu mula sa bubong at nagsimulang magsanay ng boxing sa bakuran. Matapos maghintay ng 2 araw, nang dumating si Liu Zeki sa Financial City at tinanggap ang kumpanya ni Yuan Jinfeng, bumalik siya kasama si Yuan Jinfeng. Pagkatapos ng almusal, inilabas ni Yuan Jinfeng si Yang Yiu. Dahil babalik na sila, sinabi ni Yuan Jinfeng na gusto niyang magdala ng mga regalo sa mga blind date sa kanyang bayan. Sa katunayan, alam ni Yang Yiu na gusto niyang bumili ng mga regalo para sa kanyang lola at kapatid na babae. Mabuti na magkaroon ng ganitong intensyon. Ang paglabas ay paglabas. Pagdating sa Financial City, hindi pa nakakapag-shopping ng maayos si Yang Yiu. Siya lumabas ng umaga at bumalik na may dalang sasakyan na puno ng malalaki at maliliit na bag. Pagod na rin si Yang Yiu at bumagsak sa sofa, iniisip sa sarili na hindi na siya sasabay sa pamimili ng babae sa susunod. Ito ay mas nakakapagod kaysa sa anumang bagay. Siyempre, hindi ito tungkol sa pisikal na lakas, ngunit nakakapagod sa isip. Sa oras ng break, tumunog ang telepono. Pagkatapos sumagot, ito ang tawag ni Su Jin. Nabaliw ang babaeng ito at sinabi kay Yang Yiu na gusto niyang pumunta siya sa Peking party. Dahil aalis siya sa Financial City kasama si Yang Yiu, nagsagawa ng party si Su Jin para magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Hindi ako pupunta. Gustong magpahinga ni Yang Yiu. Ngunit bago siya matapos magsalita, si Su Jin sa kabilang dulo ng telepono ay tumawa at sinabing, Kuya Yun, halika.
Sinabi ko sa mga kaibigan ko na may ipapakilala akong kaibigan sa mainland. Kung hindi ka dumating, mahihiya ako. At may magandang artista ngayong gabi. Naayos na. May hiniling akong sunduin siya. Pagkatapos magsalita ni Sujin, ibinaba niya ang telepono nang hindi hinintay na sumagot si Yang Yeo. Ngumiti si Yuan Jinfeng at nagtanong, niyaya ka ba ng magandang babae na iyon? Mapait na ngumiti si Yang Yeo, hindi, ito ay. Sinabi ni Sujin na may party na dadaluhan ko. Sa tingin ko ito ay ideya ni Sujin. Habang nag-uusap ang dalawa, may tumunog na busina sa labas ng pinto, at may narinig na tumatawag kay Yang Yeo. Bueno, nagpadala si Sujin ng isang tao upang kunin siya, at si Yang Yeo ay walang pagpipilian kundi ang pumunta. Bago umalis, tinulungan ni Yuan Jinfeng si Yang Yeo na mag-ayos ng kanyang mga damit, kaunti ang pag-inom. Bakit hindi ka sumama sa akin, sabi ni Yang Yeo. Hindi ako pupunta. Hindi ako mahilig sa mga handaan. Nakakahiya pumunta. Buong araw akong namimili ngayon. Halos mabali na ang mga paa ko. Kailangan kong maligo at magpahinga. Dapat bumalik ka ng maaga. Nakangiting sabi ni Yuan Jinfeng. Okay. Pagkalabas ay sumakay na siya sa kotse. Ang driver ay isang medyo may edad na lalaki na mukhang napaka-introvert. Kinausap siya ni Yang Yian at ang alam lang niya ay gaganapin ang piging sa Su Family Club. Nagtanong-tanong ang dalawa at sumagot sa isa't isa, at hindi nagtanong o nagsalita. Tumigil lang sa pagsasalita si Yang Yian. Pagkarating sa lugar, sinundan niya ang driver ni Sujin sa isang siyam na palapag na gusali. Mula sa labas, walang tampok, at walang palatandaan. May espesyal na parking lot sa labas. Sa isang sulyap, ito ay puno ng mga mararangyang sasakyan, na karamihan ay mga sports car. Pero pagkapasok niya, nakita niyang may kakaiba sa loob. Ang seguridad lamang ang kailangang dumaan sa 3 checkpoints, ngunit sa pangunguna ng driver ni Sujin, hindi tinanggap ni Yang Yian ang inspection. Pagkapasok sa elevator ay dumiretso siya sa pinakataas na palapag. Paglabas niya ng elevator ay nasa 50 o 60 tao na ang naruroon. Umalangaw-ngaw ang rock music. Si Sujin ay napapaligiran ng isang grupo ng mga batang babae na parang isang prinsesa, na nag-uusap sa gitna. Nang makita niyang papasok si Yang Yian, tumawa siya, iwinagayway ang kanyang kamay para itigil ang musika, at sumigaw ng malakas, "Brother yun." Ang masiglang personalidad ni Sujin ay nangangahulugan na hindi siya tatahimik. Kinuha niya ang kamay ni Yang Yian at naglakad sa harap ng isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae para ipakilala si Yang Yian. Kasabay nito, ang hindi alam ni Yang Yian ay nasa isang partikular na gusali sa Financial City, may nagsasalita tungkol sa kanya, o nanunood ng kanyang video. Bang! Tingnan mo ngayon, kung saan nanggaling ang batang ito. Bagamat hindi opisyal na pumasok si Hong Shi sa pamilya Hong, anak din siya ng aking Hong Hai. Hindi siya pwedeng mamatay ng walang kabuluhan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50, halos 60, ang nagbasag ng tasa ng tsaa at galit na inutusan ng isang binata. Sa display screen sa mesa, may isang binata sa isang koridor. Kung nandoon si Yang Yian, tiyak na makikilala niya ito bilang ang koridor kung saan niya pinatay si Hong Shi sa KTV. 8th Master, nalaman namin na ang taong ito ay mula sa mainland at ang kanyang pangalan ay Yang Yian. Ang iba pang impormasyon ay hindi malinaw sa kasalukuyan. Siya ang may bahay ng isang babaeng nagngangalang Yuan Jinfeng. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Master Hong Shi na agawin ang kumpanya ni Yuan Jinfeng nang hindi sinasabi sa iyo. Nabigo ang plano. Dapat ay si Yang Yian ang gumawa nito. Sinisiyasat ko ang sitwasyon sa kahon. Ang sabi ng babaeng kasama ni Master Hong Shi noong mga oras na iyon ay hinimate siya nang hindi maipaliwanag. Nang magising siya, nalaman niyang wala na si Master Hong Shi, at wala na rin ang lalaking nagngangalang Yang Yian. Isang tumpok lamang ng abo ang nasa lupa. Pagkatapos ng pagsubok, napag-alamang abo ito ni Master Hong Shi. Ngayon ay matutukoy na ni Yang Yian ang pumatay kay Master Hong Shi at pagkatapos ay sinunog ang katawan ng Young Master gamit ang ilang kemikal na ahente. Sinuri ng binata sa harap ni Hong Hai. Personal mong kinukuha ang mga tao para hulihin itong Yang Yian para sa akin, at sa babaeng iyon, at itapon sila sa dagat para pakainin ang mga isda. Mabangis na sabi ni Hong Hai. Oo, kaya kung pumunta mag-isa. Pumunta ka. Kinawayan ni Hong Hai ang kanyang kamay para pakawalan ang binata. Ang binata ay isang bodyguard na itinalaga sa kanya ng pamilya. Siya ay isang sinaunang mandirigma at hindi nag-aalala na mahuli si Yang Yian. Ngunit ang hindi nila alam ng binata ay si Yang Yeo ay isang cultivator, at akala nila siya ay isang ordinaryong tao. Kung may video recording sa KTV box noong panahong Kabanata 421 hanggang 4. Iyon, hindi nila gagawin iyon. Tumingin si Hong Hai sa bintana at bumantong hininga.
Marami siyang anak, at pinahahalagahan pa rin niya si Hongxi, ang anak sa labas. Ngunit hindi niya inaasahan na itatago sa kanya ni Hongxi ang pag-aari ng isang babae, ngunit naunawaan din niya na ito ang kagustuhan ni Hongxi na makapasok sa pamilya Hong at makakuha ng pangalan, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang anak ay mamamatay sa huli. Maraming ebidensya ang nagtuturo sa isang binata mula sa mainland, si Yang Yiyo. Gusto ni Hong Hai na mahuli si Yang Yiyo para kumpirmahin at ipaghiganti ang kanyang anak na si Hongxi. Hindi alam ni Yang Yiyo na siya ay tina-target ng pamilya Hong. Sa oras na ito, hinayla siya ni Sujin para ipakilala ang isang bilog ng mga tao at uminom ng maraming alak, ngunit marami rin siyang natutunan ngayong gabi. Sa isang pribadong piging ni Sujin, nakakita siya ng ilang bituin. Isang boses sa likod ni Yang Yiyo ang tumunog, "Ikaw ba?" Yang Yiyo. Lumingon si Yang Yiyo at nakita ang taong nasa likod niya. Namula siya at awkward na sinabi, "Ate May, hindi ko inaasahan na dito kita makikita." Kabanata 434, Layunin ng Pagpatay. Si Sister May na nagpakita sa likod ni Yang Yian ay walang iba kundi si Sister May, ang big star na nakilala ang dati niyang kaklase at kasama niya. Ngunit ang ikinahihiya ni Yang Yian ay nangako siya kay Sister May at sa kanya na mag-ukit ng jade necklace para makadalaw siya sa film at television festival. Ngunit nang maglaon, dahil tumawag si Hunan at sinabing si Zia Lu at ang dalawang katutubo ng Yinyu sect ng Shenzong ay sabay na nawala, nakaramdam ng pressure si Yang Yian sa oras na iyon. Hiniling ni Zia Lu kay Hunan na sabihin sa kanya na pagbutihin ang kanyang lakas. Matapos marinig ito, nagmamadaling bumalik si Yang Yian sa kanyang bayan at inilikas ang lahat ng Yunmen sect. Nang maglaon, dahil sa pag-urong at iba't ibang bagay, tuluyan niyang nakalimutan ang kwintas na ipinangako kay Sister May. Gayunpaman, ang kwintas na ipinangako kay Sister May ay talagang inukit ng lumipat si Yang Yian sa sinaunang kabisera, ngunit ito ay palaging inilalagay sa espasyo ng Chen Kun Pot at nakalimutan. Bukod dito, natagpuan niya ito nang ayusin niya ang mga bagay sa espasyo ng Chen Kun Pot noong nakaraan, ngunit sa pag-aakalang matagal na ang nakalipas, nahiya siyang makipag-ugnayan sa pseudo-mother at Sister May, kaya itinago niya ang kwintas sa Chen Kun Pot. Kung swerte, nakatagpo ko si Sister May sa piging ni Sujin ngayong gabi. Ngayon, hindi niya tinatakpan ang kanyang mukha, at nakasuot siya ng matingkad na pulang damit, na nagpakita ng kanyang cleavage at balikat, na nagpaluwa kay Yang Yian. Ang tunay na edad ni Sister May ay 37 o 38 taong gulang, ngunit ang kanyang pangangatawan at pangangalaga sa balat ay parang isang batang babae sa kanyang maagang 20s, na may balat na kasing puti ng nyebe. Naramdaman ni Yang Yian ang isang pambabaeng alindog na pinagsama ang alindog ng isang batang babae sa isang pangmatandang alindog. Siya ay halos 1.8 metro ang taas, na may tunay na hugis na figure, hindi masyadong payat o masyadong mataba, sakto lang, perpekto. Saglit na tumirik ang mga mata niyang. Buti na lang naaalala mo pa si Sister May. Mayroon kang magandang memorya, ngunit tila hindi mo matindaan ang mga pangunahing punto. Mahinang sabi ni Ate May na puno ng reklamo ang boses. Bagamat nagrereklamo ang kaaya-ayang boses, pinalambot nito ang mga buto ni Yang Yian nang tumigil ito sa kanyang mga tainga. Natural na alam ni Yang Yian na ang dobleng kahulugan ni Sister May nang magsalita siya tungkol sa kanyang memorya ay tungkol sa kwintas. Nag-iisa siya kaagad pagkatapos bumalik sa kanyang bayan, at ang kanyang mobile phone ay itinapon sa espasyo ng Chen Kun Pot. Siguro tumawag si Sister May at ang pseudo girl, ngunit hindi matagumpay ang tawag. Nagmamadali niyang sinabing awkward, Sister May, tungkol sa kwintas, umalis ako sa sinaunang kabisera dahil sa isang emergency. Sorry talaga, namula si Yang Yian at humingi ng tawad kay Sister May. Ipinangako niya sa kanya sa harap ng pseudo girl na walang problema, ngunit sa huli ay pinatayo niya ito. Kalimutan mo na, ilang buwan na. Nagreklamo lang ako nung nakita ko si ate ngayon. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka sa party ni Sujin, magiliw na nagsalita si Sister May na may mahinang ngiti, napakabait. Dahil nakilala ni Yang Yian si Sister May, handa siyang ibigay sa kanya ang kwintas. Ito ay inukit na at inilagay sa espasyo ng Chen Kun Pot. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanya na ilabas ito nang walang laman ang mga kamay, kaya sinabi niya, Ate May, may oras ka ba bukas? Ililibre kita bilang paghingi ng tawad. Hehe, bakit gusto mong paalisin si Sister May ng isang pagkain lang? Hindi ito sapat. Nakangiting sabi ni Ate May. Well, syempre hindi. Babayaran kita bukas. Sa katunayan, ang kwintas ay matagal nang inukit, ngunit ito ay naantala ng isang bagay, kaya, nahiyang magpatuloy si Yang Yian. Hindi niya alam kung ano ang mali. Siguro dahil big star ang kabilang party, o kaya naman ay nahuhumaling siya kay Sister May tulad ng iba noong nasa school siya, kaya lagi siyang nahihiya sa harap ni Sister May. Tumingin si Sister May kay Yang Yian sa harap niya at biglang nakaramdam ng kawili-wili. Siya mismo ay hindi alam kung bakit. Nang makita niya si Yang Yian, naramdaman niyang napaka-espesyal ng binatang ito. Tila laging may natural na pakiramdam na nakakaakit ng mga tao.
Sa mga ordinaryong araw, bihira siyang makipag-usap ng labis sa mga tao. Bagamat kaklase siya ng kanyang ahente, isang beses pa lang silang nagkita, at ito ang pangalawang pagkakataon na nagkita sila. Gayunpaman, nalaman niya na si Yang Yian ay may kaakit-akit na aura, isang pakiramdam na hindi niya mailarawan, ngunit ginawa siyang komportable. Sa katunayan, ang hindi niya alam ay ito ang kakaibang natural na aura ng isang magsasaka pagkatapos niyang maunawaan ang mundo, na talagang kaakit-akit sa mga ordinaryong tao. Karaniwan, ang isang bituin na tulad niya ay hindi basta-basta sumasang-ayon sa isang pagkain kasama ang iba, ngunit ayaw niyang tanggihan ang panukala ni Yang Yian na i-treat siya sa isang pagkain. Ngumiti siya at sinabi, dahil nasa financial city ka, bilang landlord, walang dahilan si Sister Mei para payagan kang trituhin siya. Paano ito, pumunta ka sa bahay ko para kumain bukas? Si Jack ay babalik mula sa isang business trip bukas, at kayong dalawa ay magkaklase, kaya maaari kayong magkasama pagkatapos. Oo nga pala, iniingatan mo ba ang numero ng telepono na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan? Namula si Yang Yian at napahiya. Talagang nakalimutan niya ang numero ng telepono na iniwan sa kanya ng transvestite at ni Sister Mei noong nakaraan. Lalo niyang alam na ang Jack na binanggit niya ay isa pang pangalan ng transvestite. Nakita ni Sister Mei ang nahihiyang tingin ni Yang Yian at alam niyang hindi nito na-save ang numero ng telepono nito. Medyo hindi siya nakaimik. Kung ibang lalaki iyon, malamang na i-save niya kaagad ang numero ng telepono na iniwan ito para sa kanya, ngunit exception si Yang Yian. Sabihin mo sa akin ang iyong numero ng telepono, tatawagan kita at bukas ay makikipag-ugnayan tayo. Sabi ni Sister Mei kay Yang Yian sabay pikit ng mga mata. Mabilis na kinuha ni Yang Yian ang kanyang mobile phone at sinabi kay Sister Mei ang numero. Nang makalusot ay ibinaba na niya ang tawag. Sa pagkakataong ito, pareho silang nag-save ng mga numero ng telepono ng isa't isa. Sa oras na ito na biglang lumapit si Sujin at sinabing, "Wow, Sister Mei, so kilala niyo ako ni Kuya yon." Bahagyang ngumiti si Sister Mei, "Ate, pumunta ako sa sinaunang kabisera at nakilala si Mr. Yang. Miss Jean, Mr. Yang ang VIP na inimbitahan mo ngayong gabi." Oo, hehe, hindi sinabi ni Sujin kahit kanino ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Yian. Sa mga bituing inimbitahan ngayong gabi, si Sister Mei lang ang heavyweight, dahil ang pamilya Su at ang pamilya ni Sister Mei ay matandang magkaibigan, at kilala niya si Sister Mei mula pagkabata. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-uusap nilang tatlo ay umalis na si Ate Mei. Isa siyang public figure at hindi nararapat na magtagal siya sa ganoong okasyon. Dumating siya ngayong gabi dahil hindi niya mapigilan ang kahilingan ni Sujin. Matapos paalisan si Sister Mei, ngumiti si Yang Yiu at tinanong si Sujin, "Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol kay Sister Mei?" "Hoy, kuya yon, gusto mo ba si Sister Mei?" Pilyong sabi ni Sujin. "Ahem, curious lang ako sa identity ni Sister Mei. Ang alam ko lang ay galing siya sa Financial City." Pilyong sabi ni Yang Yiu. "Kung gusto mo siya, gusto mo siya. Ano ang dapat ikahiya? Napakaraming tao ang nagkakagusto kay Sister Mei, ngunit, wala ni isa sa inyo ang may pagkakataon." Pilyong ngumiti si Sujin. Walang kamalay-malay na tanong ni Yang Yiu, "May asawa na ba si Sister Mei? May boyfriend ba siya?" "Wala akong nabalita ang kasal na siya, lalo pa ang rumored boyfriend." "Haha, kuya yon, sinabi mo pa rin na hindi mo gusto si Sister Mei, mukhang kinakabahan ka, para sabihin sa iyo ang totoo, si Sister Mei ay may gusto na sa isang bituin mula pa noong bata siya, ngunit nakakalungkot na ang bituin ay namatay ng bata pa." Sinabi ni Sujin kay Yang Yiu ang tungkol kay Sister Mei sa paraang chismoso. Matapos makinig, napagtanto ni Yang Yiu na noong nag-aaral pa si Sister Mei, kilala niya at may crush siya sa sikat na Zhang Gaorong. Nang maglaon, nang mamatay si Zhang Gaorong, ng bata pa, nanumpa si Sister Mei na hindi na siya muling mag-aasawa. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Yang Yiu. Secret crush lang yun. Kinailangan bang manatiling walang asawa habang buhay? Gayunpaman, ito ay negosyo ng ibang tao at wala siyang karapatang makialam. Nagchichismus lang siya. Nang si Yang Yian ay nakikipag-chat kay Sujin, nagring ang telepono ni Yang Yian. Si Yuan Jinfeng ang tumawag. Pagkatapos tumabi para sagutin ang telepono, ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Anong problema? Namiss mo agad ako." Sino ang nakakaalam na ang tunog sa kabilang dulo ng telepono ay ang pag-iyak ni Yuan Jinfeng. Nagulat si Yang Yian at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Mapait na sinabi ni Yuan Jinfeng, "Ngayon lang, isang lalaking nakaitim ang pumunta sa bahay ko. Gusto niya akong patayin, pero pinalo siya ng kwintas na iniwan mo sa akin at samuka ng dugo, kaya tumakbo siya palayo. Nasira ang kwintas ni Yanzi, woo. Bumalik ka, natatakot ako." Gamaan ang loob ni Yang Yian nang marinig niyang maayos si Yuan Jinfeng. Akala niya ay tumakas ang lalaking dumating para patayin si Yuan Jinfeng dahil inatake siya ng kwintas na ibinigay niya kay Yuan Jinfeng. Ang kwintas ay inukit niya, at mayroong isang nagtatanggol na porma sayon dito, na maaaring magdepensa laban sa pag-atake ng rurok ng sinaunang mandirigma ng madilim na enerhiya.
Kapag inukit niya ang kwintas, ang kanyang mga kasanayan sa pag-ukit at paglilinang ay maaari ding umukit sa antas ng pagbuo ng pagtatanggol laban sa pinakamataas na lakas ng dark energy. Ngayon, tila ang taong pumatay kay Yuan Jinfeng ay hindi dapat magkaroon ng antas ng paglilinang na lampas sa likas, higit sa ikawalo o ikasyam na antas ng madilim na enerhiya. Okay, huwag kang umiyak, huwag kang matakot, babalik ako kaagad. Inalaw niyang Yiyo si Yuan Jinfeng sa telepono. Matapos ibaba ang telepono, napuno siya ng pagpatay na layunin, na nagpalamig sa buong banquet hall. Hanapin si Sujin at hayaan siyang i-comfort ang kotse para maibalik siya kaagad. Nakita ni Sujin na napakapangit ng mukha ni Yang Yiyo. Habang hinihiling sa driver na ipadala si Yang Yiyo, bamulong siya, ano ang nangyari kay brother yun? Well, maliit na bagay lang. Alis muna ako. By the way, mag-empake ka na bukas. Aayusin ko na pumunta ka sa Yunmen headquarters bukas. Si Yuan Jinfeng ay pinaslang. Hindi binalak ni Yang Yiyo na manatili si Yuan Jinfeng sa Financial City. Bukas, aayusin niya na bumalik muna sila ni Sujin, at mananatili siya upang harapin ang mga gawain ng kumpanya ni Yuan Jinfeng. Siyempre, alamin kung sino ang pumatay kay Yuan Jinfeng. Narinig ni Sujin na aalis si Yang Yiyo bukas. Bagamat medyo nagulat siya, nakita niyang masama ang loob ni Yang Yiyo at hindi na naglakas loob na magtanong pa. Tumango lang siya at sumang-ayon. Pagkasakay sa kotse, sinabi ni Yang Yiyo sa driver, bumalik ka ng mabilis hanggat maaari. Okay, sir. Alam ng driver na si Yang Yiyo ang VIP ni Sujin, at isusumbong niya ito kahit na naka-red light siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Yang Yiyo si Tan Mao at sinabi sa malalim na boses, si Yuan Jinfeng ay pinaslang, kailangan kong suriin mo ito. Kabanata 435, sa aking mga mata, ito ay wala. Pagkatapos sumagot ni Tan Mao, ibinaba ni Yang Yiyo ang telepono nang walang sinasabi. Malinaw na ang pamilya Hong ay may kinalaman sa pagpaslang kay Yuan Jinfeng sa pagkakataong ito. Naniniwala ako na magkakaroon ng resulta si Tan Mao sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yiyo ay hindi mapakaligaya ng kulog. Hindi pa siya nagalit ng ganito sa sandaling ito. May nang-ahas talagang pumatay sa babae niya. Babae lang pero napakakitid ng utak ng kabilang partido. Dahil dito, ikinuyong ni Yang Yiyo ang kanyang mga kamay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nang siguradong mag-iingat si Tan Mao, hindi na niya inisip na magsagawa ng pagpatay sa pagkakataong ito. Gamitin ang iyong puso upang sabihin sa sinaunang mundo ng martial arts kung ano ang kahihinatnan para sa mga taong nang-ahas na makitungo sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Matapos pumatay ng 15 katutubo, nanalo siya sa palayaw na Yang Fengmo at nakuha ang paggalang ng sinaunang martial arts world para sa kanyang lakas. Ngunit ngayon, naramdaman ni Yang Yiyo na dapat niyang gamitin ang kanyang mga aksyon para sabihin sa mundo na isa pa rin siyang malupit na tao. May kaisipan din ngayon si Yang Yiyan na masama ako dahil napipilitan ako. Pakiramdam niya, sa mga kamag-anak at kaibigan, hindi siya maaaring mapahamak ng iba dahil nakapatay siya ng 10 beses na higit sa 15 katutubo. Nang pumasok siya sa sala, pinagdikit ni Yuan Jinfeng ang kanyang mga kamay at pumulupot sa sofa sa sala. Namumula ang mata niya. Nang makita niyang bumalik si Yang Yiyan, tumulo ang luha niya at umiyak siya. Siya ay natakot at nabalisa na ang mga bagay sa kanyang mga kamay ay nasira. Ano? Mahigpit niyang hinawakan sa kanyang mga kamay ang pambihirang kwintas na ibinigay sa kanya ni Yang Yiyan, ngunit ngayon ay nagkapira-piraso na ito. Ito ang unang Reg Along ibinigay sa kanya ni Yang Yiyan, at siya mismo ang nagukit nito. Para sa mga batang babae, ang unang regalo na ibinigay ng isang lalaki ay may mabigat na bigat sa kanilang mga puso at may pambihirang kahalagahan. Ngayon na ito ay nasira, si Yuan Jinfeng ay napakalungkot. Niyakap siya ni Yang Yiyan at inaliw siya, okay lang, okay lang. Sinisisi niya ang sarili niya. Kung alam mo nang mas maaga, hindi ka nadadalo sa piging, o dapat ay dinala mo ang kanya. Nasira ang kwintas ni Yanzi. Si Yuan Jinfeng, na may pulang mata, ay iniunat ang kanyang mga kamay, at sa kanyang mga palad ay isang sirang jade. Ayos lang. Kapag nawala ang kwintas mo, bibigyan kita ng isa pa. Basta okay ka, yun lang. Habang nagsasalita, naglabas si Yang Yiyo ng isa pang jade necklace mula sa Chenkun Pot Space at inilagay ito sa leeg ni Yuan Jinfeng. Matapos siyang aliwin ng ilang sandali, huminahon si Yuan Jinfeng. Pagkatapos ay tinanong ito ni Yang Yiyo. Halos pareho lang ito ng hula niya. Nakamaskara ang taong pumatay sa kanya at hindi siya makakita ng malinaw. Nakumpirma lang niya na lalaki ito. Noong pinatay niya si Yuan Jinfeng, nalutas siya ng defensive necklace ni Yuan Jinfeng. Sa halip, nag-backfire ang formation attack at matinding nasugatan ng assassin at tumakas. Nang pumasok si Yang Yiyo, nakita niya ang isang malaking pool ng dugo. Mula sa iba't ibang senyales, napag-alaman na ang taong dumating upang pumatay kay Yuan Jinfeng ay dapat nasa ika-9 na antas ng dark energy. Natakot din si Yang Yiyo dito.
Kung ang kabilang partido ay isang malakas na tao sa likas na antas, ang mga kahihinatnan ay hindi nang ahas si Yang Yiyo na isipin ito. Sa kabutihang palad, nakatakas si Yuan Jinfeng. Dahil sa pangyayaring ito, binigyang pansin ni Yang Yiyo ang kahalagahan ng mga tool sa pagtatanggol sa mahika. Ang jade necklace ay isang pinagsamang produkto lamang ng kanyang pag-aaral sa pag-ukit ng Heart Sutra. Noong panahong iyon, ang kanyang pagtatanim ay hindi kasing taas ng ngayon. Ito ay sapat na mabuti upang ipagtanggol laban sa ikasyam na antas ng dark energy. Naisip niya sa kanyang sarili na pag-aaralan niya ang pag-ukit ng Heart Sutra sa hinaharap. Ito ay isa pang shortcut sa paggawa ng mga magic tool, at ang susi ay upang patalasin ang kanyang isip. At sa huli, ang pag-ukit ng Heart Sutra ay magiging isang mataas na antas ng magic tool, na hindi gaanong mas malakas kaysa sa isang espiritual na tool. Maaari pa nitong bigyan ng espiritu ang inukit na kasangkapang mahika at buhayin ito. Ang kalsadang ito ay tiyak na mahirap, ngunit ito ay isang mas mahusay na pagpipilian kumpara sa mga tool sa pagpino. Pagkatapos ng pagbabalik, ang pag-ukit ng Heart Sutra ay ipapasikat sa Yunmen sa malaking sukat. Kinaumagahan, pinapunta ni Sujin ang kanyang anak na si Sujin sa bahay ni Yuan Jinfeng. Kahapon, sinabi ni Yang Yiyo kay Sujin na aayusin niya itong umalis ngayon at bumalik muna sa Yunmen kasama si Yuan Jinfeng. Pagkatapos ng isang gabi ng kaginhawahan, huminahon si Yuan Jinfeng at nakinig sa payo ni Yang Yiyo. Ibinigay niya ang mga gawain at impormasyon ng kumpanya sa abogado at Yang Yiyo. Nauna siyang bumalik. Anyway, nagtiwala siya kay Yang Yiyo ng walang kondisyon. Pagkatapos ay ipinadala ni Yang Yiyo at Sujin sina Yuan Jinfeng at Sujin sa eroplano, at pagkatapos ay tinawagan si Liu Ziki upang ayusin ang isang pick-up. Sa pagbabalik, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tan Mao. Sir, nalaman ko na ang assassin ni Yuan Jinfeng ay mula sa pamilya Hong, isang siyam na antas na sinaunang martial artist na malapit sa ama ni Hong Shi. Si Hong Hai ay ang ikawalong anak na lalaki ng pinuno ng panloob na sangay ng pamilyang Hong. Pinamamahalaan niya ang sekular na industriya ng pamilyang Hong at nasa middle class na katayuan. Sabi ni Tan Mao sa telepono. Sa madaling salita, ito ay isang tao mula sa paksayo ng Hong Hai. Sabi ni Yang Yiyo na may singkit na mga mata. Oo. Sige, salamat sa pagsusumikap mo. Ipadala sa akin ang address ni Hong Hai. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Yang Yiyo kay Sujin, Mr. Su, dalhin mo ako sa Haichuan Group Building. Okay, pupunta si Xiao Wang sa Haichuan Building. Paliwanag ni Sujin sa driver. Tapos tinanong niya, Sir, may kailangan po ba kayo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi, maliit na bagay lang. Maaari mo akong dalhin doon at gawin ang iyong sariling bagay. Siya nga pala, nag-ayos na ba si Old Feng ng bodyguard para sa iyo? Naisip ni Yang Yiyo na sa pamamagitan ng pag-recruit kay Feng Tian niya, na malapit kay Sujin, ito ay katumbas ng paghuhukay sa sulok ni Sujin at pagkawala ng kanyang bodyguard. Kailangan niyang magtanong tungkol sa bagay na ito. Sir, nag-aalala po ako. Inayos na ni Kuya Feng. Mabuti naman. Habang nagkukwentuhan, dumating ang dalawa sa Haichuan Group Building, na isa sa mga kumpanya ng industriya ng pamilyang Hong at teritoryo din ng Hong Hai. Pagkababa ng sasakyan, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at dir-diretsyong iginalaw ang kanyang mga paa, naging isang daloy ng liwanag at pumasok sa gate. Naramdaman na lamang ng dalawang security guard ang malakas na hangin na umiihip sa kanilang paligid, at wala man lang nakitang sinumang pumasok. Pagkapasok, nakita ni Yang Yiyan ang opisina ng chairman sa bulwagan, sa itaas na palapag, at diretsyong pumasok sa elevator para umakyat sa itaas. Sa pagkakataong ito ay dumating si Yang Yiyan na may layuning pumatay. Kahit sino pa ang Hong Hai na ito, nang ahas siyang patayin si Yuan Jinfeng, at may dahilan si Yang Yiyan para mawala siya sa mundo. Ang espiritual na kamalayan ay kumalat, at ang pagwawasto ng gusali ay nasa kanyang espiritual na kamalayan. Di nagtagal, natagpuan ni Yang Yiyan ang opisina ng chairman, kung saan mayroong isa pang tao, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50, at isang binata sa edad na 30. Kitang-kita na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50 taong gulang na nakaupo sa mesa ay ang chairman na si Hong Hai, at ang binata ay isang sinaunang mandirigma. Ito ang taong pumatay kay Yuan Jinfeng sa impormasyong larawan na ipinadala ni Tan Mao, at siya rin ay isang sinaunang mandirigma na may ikasyam na antas ng dark power sa kanyang pangunawa. Lumabas si Yang Yiyan sa lugar ng pakikinig na may malamig na mukha, naging natitirang anino at dumiretso sa opisinang ito. Kasabay nito, narinig din niya ang nilalaman ng pag-uusap ni Hong Hai at ng binata. Sabi ng binata, Master, hindi ordinaryong tao ang kabilang partido. Sa tingin ko dapat mong iulat ito sa pamilya. Kagabi, pinuntahan ko ang babaeng iyon para patayin, pero hindi ko inaasahan na may magic weapon pala ang babae. Sa halip, ako ay malubhang nasugatan. Tila si Yang Yiyan ay isa ring sinaunang mandirigma. Upang maging ligtas, iminumungkahi kong magulat ka. Ito sa pamilya.
Ang isang sinaunang mandirigma na maaaring magkaroon ng isang mahiwagang sandata ay dapat na pambihira. Baka galing siya sa makapangyarihang puwersa. Well, tama ka. Gawin natin ito. Dapat mong iulat ito kaagad sa pamilya. Bilang karagdagan, babatiin ko ang pamilya tungkol sa iyong pinsala at bibigyan ka ng gamot sa pagpapagaling. You should have a good rest during this period, nagulat din si Hong Hai sa feedback ng kanyang mga subordinate. Bagamat hindi siya makapagsanay ng martial arts dahil sa kanyang mahihirap na kwalifikasyon, alam niya ang tungkol sa mga sinaunang mandirigma. Hindi niya akalain na ang taong pinukaw ni Hong Shi sa pagkakataong ito ay may sinaunang mandirigma sa likuran niya. Ang bagay na ito ay hindi simple. Nabigo ang pagpatay kagabi. Natakot si Hong Hai sa paghihiganti ng kabilang partido, kaya nagpasya siyang iulat ito sa pamilya ng panloob na sangay sa lalong madaling panahon at hayaan ang mga sinaunang mandirigma ng pamilya na lumapit, kung hindi man ay natatakot siya sa paghihiganti ng mga sinaunang mandirigma. Yes, then I will go back now, sabi ng binata at naghanda ng lumabas ng opisina. Gayunpaman, sa oras na ito, isang malamig na boses ang nagbukas ng pinto at tumunog, dadalhin kita saan ka man magpunta. Madaling sinira ni Yang Yiyo ang nakakandadong pinto ng opisina mula sa loob na parang multo, pumasok at sinabi kay Hong Hai at sa binata. Ikaw. Inimbestigahan ng binata si Yang Yiyo at nakilala siya sa unang pagkakataon. Sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, iniunat ni Yang Yi ang kanyang kamay at humakbang pasulong at hinawakan ang kanyang leeg sa kanyang kamay, tinitingnan ng Hong Hai na may nakamamatay na mga mata at sinabing, nag-utos ka ba sa pagpatay kay Yuan Jinfeng kagabi? Hinawakan niya sa kamay ang leeg ng binata at tinitigan si Hong Hai. Ngunit tumibok ang puso ni Hong Hai, alam niyang ang kanyang mga tauhan ay mga sinaunang mandirigma ng ikasyam na antas ng Dark Energy, ngunit sila ay walang kapangyarihan sa harap ni Yang Yiyo. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, natakot siya at namutla ang kanyang mukha. Inabot niya at pinindot ang isang button sa ibaba, na para ipaalam sa security department ng grupo. Kinumpirma ni Yang Yiyo mula sa mga mata ni Hong Hai na siya ang nag-utos ng pagpatay kay Yuan Jinfeng. Ang totoong apoy ay sumiklab sa kanyang kamay, at ang sinaunang mandirigma na may maitim na enerhiya sa kanyang kamay ay biglang umungol at sumigaw, at nasunog sa abo ng tunay na apoy sa isang iglap. Sa susunod na sandali, pagkatapos tumingin kay Hong Hai, sinabi niya sa isang malalim na boses, ang iyong anak, si Hong Shi, ay sadyang pinatay ang aking babae, at iniutos mo ang pagpatay pagkatapos. Kung walang assassination kagabi, hindi kita guguluhin dahil ordinaryong tao ka, pero ngayon ipapadala kita para makita ang anak mo. Hindi, ikaw. Hindi mo ako mapapatay. Ang aking pamilyang Hong ay isang sinaunang martial arts na pamilya. Kung papatayin mo ako, hindi ka makakaligtas. Mamamatay ang buong pamilya mo. Dati. Siya. Maaaring matapos ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Yang Yiyo sa malamig na boses, wala ka sa paningin ko. Pagkatapos ay lumabas ang tunay na apoy at tumili si Hong Hai, at nasunog din hanggang sa abo ng tunay na apoy na inilabas ni Yang Yiyo. Walang pakialam si Yang Yiyo sa kanyang banta. Sa oras na ito, nalaman niya sa kanyang espiritual na kamalayan na 12-12 ng mga security guard ang sumugod. Naisip ni Yang Yiyo na ang pindutan na pinindot ng Hong Hai ay nagpaalam sa mga security guard. Hindi niya gustong magkaroon ng anumang intersection sa mga ordinaryong taong ito, at ayaw niyang iduwit ang mga inosenteng tao. Pumunta siya sa bintana, tumalon pababa, at diretsyong tumalon. Ginamit niya ang wind control technique at nawala sa Haichuan building sa isang iglap. Kabanata 436 ngunit ang batang lalaki ay naging isang babae. Ang pagpatay sa isang tao na may ikasyam na antas ng Dark Energy ay isang snap ng isang daliri para kay Yang Yiyo ngayon, ngunit ang pagpatay sa isang ordinaryong tao ay isang malaking pressure. Gayunpaman, dahil gusto ng kabilang partido na patayin siya at ang kanyang babae, ibang bagay iyon. Katumbas nito ang pag-provoke muna sa kanya, kaya karapat-dapat siyang patayin. Kasalanan iyon ng pamilya Hong. Hindi kaya siya ay laging sunod sa Niren. Pagkatapos ng lahat, siya na ngayon ang Yang Fengmo sa sinaunang martial arts world. Pagpatay ng manok para takutin ang mga unggoy. Naniniwala siyang hindi matatapos ang usaping ito. Nakadepende ito sa saloobin ng tunay na pamilyang Hong na sinaunang martial artist. Kung nalaman siya ng pamilya Hong at alam niya ang kanyang pagkatao, ayos lang kung hindi sila dumating. Kung maglakas loob silang lumapit, hindi niya kasalanan iyon. Hindi magandang lumipad sa sikat ng araw. Nakahanap siya ng isang maliit na eskinita at lumapag. Bago pa makatayo ng matatag si Yang Yiyo, tumunog ang kanyang cellphone. Ito pala ang tawag ni Ate May. Pagkatapos ay naalala niya na sinabi niyang aanyayahan niya si Sister May sa hapunan sa piging ni Sujin kahapon, ngunit sa halip ay inanyayahan siya nitong maghapunan sa bahay nito. Nagkaroon ng kahulugan. Si Sister May ay isang public figure at wala siyang mga iskandalo. Tunay na hindi nararapat na lumabas at maghapunan kasama ang isang lalaki. Hello, Sister May. Saan ka nakatira? Ay papasundo kita kay Jack.
Hindi na kailangan. Sabihin mo lang sa akin ang address at sasakay ako ng taxi. Nasa labas lang. Okay, ang address ay. Hintayin mong dumating. Okay. Pagkatapos ibaba ang telepono, naglabas si Yang Yiyo ng dalawang kahon na gawa sa kahoy mula sa espasyo ng Chen Kun Pot, isang malaki at isang maliit. Ang malaki ay naglalaman ng isang jade necklace para kay Sister May, at ang maliit ay naglalaman ng isang bracelet na inihanda para sa pseudo girl, na itinuturing na pambawi para sa huling pagkadulas ng dila. Naiisip ni Yang Yiyo na malamang na nawalan ng mukha ang pseudo girl sa harap ni Sister May. Lumabas siya ng eskinita dala ang regalo at huminto ng taxi. Pagkasakay sa kotse, sinabi ni Yang Yiyan sa driver, "Guro, pumunta tayo sa Yupin Mountain." Ang driver ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumingin siya kay Yang Yiyan matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiyan at sinabi, "Gwapong bata, taga-mainland ka ba?" "Oo, mula sa mainland." Nakangiting sabi ni Yang Yiyan. "May mga kaibigan ka ba dito?" Nakipag-chat ang driver kay Yang Yiyan habang nagmamaneho. "Well, bumibisita ako sa bahay ng isang kaibigan." Hindi naiinip na sumagot si Yang Yiyan. "Wow, then your friends are either big stars or rich people," medyo inggit ang sabi ng driver. Natigilan si Yang Yiyan at ngumiti, "Bakit mo nasabi iyan?" "Hehe, sinong hindi nakakaalam na ang Yupin Mountain sa Financial City ang pinakamarangyang villa area sa buong Financial City. Maraming malalaking bituin at mayayamang tao ang nakatira doon." Speaking of Yupin Mountain, binuksan ng driver ang chatterbox at ipinaliwanag ito kay Yang Yiyan. Pagkatapos ng sikat na agham ng driver, medyo nagulat din si Yang Yiyan. Ayon sa driver, ang mga taong maaaring manirahan sa Yupin Mountain ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong yuan, at ito rin ang celebrity area ng buong Financial City. Medyo curious din si Yang Yiyan kay Sister May. Ayon sa sinabi ni Sujin kagabi, si Sister May ay talagang ipinanganak sa isang scholar na pamilya at napaka-talented. Ngayon ay tila hindi lang siya talentado kundi mayaman din. Sa pakikipag-usap sa driver, nakarating sila sa Yupin Mountain. Sinundan ni Yang Yiyan ang mensaheng ipinadala ni Sister May at nakarating sa Siam na Villa District. Nakita niya ang figure ng transvestite sa gate mula sa malayo, nagbayad at bumaba ng kotse at naglakad. Sa oras na ito, nakita ng transvestite si Yang Yiyan, at itinaas ang kanyang daliri sa orchid mula sa malayo at magiliw na sinabi, "Yang Yiyan, narito." Matapos ang mahabang panahon na hindi nagkita, hindi pa rin maiwasan ni Yang Yiyan na kiligin nang marinig ang boses ng transvestite. Lalong nagiging pambabae ang lalaking ito ngayon, naka-earrings at naglalagay ng lipstick, nakakabilib. "Transvestite, ikaw, lalo kang gumaganda ngayon." Hindi talaga alam ni Yang Yiyan kung ano ang sasabihin nang tumingin siya sa transvestite. "Hey," itinaas ng transvestite ang kanyang puting kamao at hinampas si Yang Yiyan gamit ang kanyang orchid finger. "Sabihin mo, huwag mo akong hawakan, natatakot si Buddy na hindi kita mapigilan." Hindi talaga sanay si Yang Yiyan sa mga kilos ng transvestite. Itinaas ng pseudo girl ang kanyang mga labi at sinabing, nahihiya kang sabihin iyon." "Last time, nawalan ako ng mukha sa harap ni Ate May. Nangako akong bibigyan si Sister May ng jade necklace, pero hindi mo ginawa." Sa isang iglap, hindi maabot ang telepono at walang laman ang lugar. "Matagal akong napahiya sa harap ni Ate May. Sabihin mo sa akin, paano mo ako babayaran para dito?" Sorry talaga sa nangyari last time. Kasalanan ko ta. Sabihin mo lang kung anong kabayaran ang gusto mo." Ngumisi si Yang Yiyan at sinabi. Nagliwanag ang mga mata ng pseudo girl at sinabing, "Ito ang sinabi mo. Bigyan mo ako ng anti-aging pill mamaya." "Okay, pero wala sa akin ngayon. Ibibigay ko ito sa iyo kapag pumunta ka sa sinaunang kabisera sa hinaharap." "Okay, naayos na. Anyway, kailangan kong bumalik pagkalipas ng ilang araw." "Tara na. Ipagluluto ka ni Ate May ng personal. Napakayabang mo. Ang hirap talagang intindihin ng mga tao." Inimbitahan ng pseudo girl si Yang Yiyan sa gate ng villa area na may selos. Parang wala masyadong residente sa Siam na villa area. Ang buong lugar ng villa ay may dalawang hanay lamang ng mga villa na simetriko sa hilaga at timog, ngunit ang bawat villa ay may independenteng bakuran, na hindi masyadong malaki o maliit at mukhang napakaganda. Mayroon itong lahat, kabilang ang mga swimming pool at hardin. Dinala ng pseudo girl si Yang Yiyan sa bahay ni Sister May. Tulad ng ibang mga villa, isa itong dalawang palapag na European-style na gusali. Ang una nilang nakita ay isang malaking sala. Ang kulay ng tema ng interior decoration ay purple, na napakababae. Ayon sa pseudo girl, si Sister May ay nakatira dito mag-isa. Pagkapasok, nakita nila si Sister May na naka-apron at nakatali ang buhok sa likod ng ulo, palabas ng kusina sa sulok ng sala. Ang eksenang ito ay namangha kay Yang Yiyan. Isang movie queen talaga ang nagluto ng mag-isa, at walang yaya sa bahay. Marahil nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Yang Yiyan, ngumiti si Sister May at sinabing, "Gusto ko ang pagkain at katahimikan."
Mag-isa akong nagluluto sa bahay, ngunit hindi ko magawa ito ng maraming beses sa isang taon. Dapat ay uminom muna kayo ni Jack ng tsaa, at malapit na akong maging handa. Salamat sa iyong pagsusumikap, Sister May, sabi ni Yang Yian na may bahagyang ngiti. Nang makitang lumingon si Sister May at pumunta sa kusina, biglang naisip ni Yang Yian ang isang pangungusap sa kanyang isipan. Magaling siya sa sala at kusina, pero dapat lumabas si Sister May sa screen. Sa kasamaang palad, ayon kay Sujin, siya ang uri ng tao na hindi makakahanap ng kasintahan sa huling pagsubok. Siya ay isang balo para sa isang namatay na idolo. Hindi alam ni Yang Yian kung sasabihin ba niyang may sakit siya o dahil sa paniniwala sa pag-ibig. Sa oras na ito, iniunat ng transvestite ang kanyang kamay sa harap ni Yang Yian at niyugyug ito sa mahinang boses, "Huwag mong tingnan. Tumingin sa iyong mga mata." Pero wala ng pag-asa. May isang lalaking naninirahan sa puso ng kapatid nating si May. Ang ibang mga lalaki ay wala sa laro. Hindi ba't may patay na nabubuhay sa puso niya? Ano ang napakahusay tungkol dito? Maniwala ka man o hindi, body, live in her heart, hehe, nakangiting sabi ni Yang Yian, na bumalik sa katinoan. Mabilis na tinakpan ng transvestite ang kanyang bibig, ngunit iniwasan siya ni Yang Yian. Dahil dito ay nagmukhang sama ng loob ang transvestite at sinabing, "Hinaan mo ang boses mo at huwag mong banggitin na patay na ang lalaki sa harap ni Sister May." Sa puso niya, laging buhay ang lalaking iyon. Ikaw ay well-informed. Iilan lang ang nakakaalam tungkol dito. Tumawa si Yang Yiu at inilagay ang gift box sa kanyang kamay sa coffee table. Umupo siya sa sofa, tumingin sa transvestite at buong pagmamalaking sinabi, "Maraming bagay ang alam ni Kuya. Ito ay wala. Oo nga pala, lalo kang nagiging kapatid. Maaari ka ring pumunta sa Siam." Nagbiro si Yang Yiu hanggat kaya niya sa harap ng transvestite, ngunit pakiramdam niya ay medyo hindi nararapat nang sabihin niya ang huling pangungusap. Kung tutuusin, ang transvestite ay isang kapatid na babae, ngunit siya ay isang lalaki kung tutuusin. Pakiramdam niya ay hindi magandang sabihin iyon sa kanya at bigla siyang nahiya. Akala ko magagalit ang transvestite pero hindi ko inaasahan na itataas ng transvestite ang kanyang daliri sa orchid at mamumula at sasabihin, "Nakipag-ugnayan na ako sa pinakamagaling na doktor doon. Pupunta ako doon para sa operasyon sa loob ng ilang araw. Yanzi, magbabago ako mamaya, at subukan nating magkaroon ng relasyon." Fuck. Hindi napigilan ni Yang Yian ang pagmumura nang marinig niya ang mga salita ng transvestite, at ang kanyang puso ay pinagpapawisan. Hindi niya akalain na handa na pala sa biro ang transvestite. Determinado ang taong ito na maging babae. Diyos ko! May talent sa mga kaklase, nako, pervert lang. Sa pagtingin sa transvestite, si Yang Yian ay nagkaroon ng goosebump sa buong katawan, lalo na noong sinabi ng transvestite na kapag nagbago siya, maaari niyang subukan na magkaroon ng isang relasyon. Ang pagbabago ng transvestite ay isang lalaki na nagiging babae. And fucking have a relationship, then it will be too late for bodies to run away. Sa pagtingin sa transvestite, kumaibot ang bibig ni Yang Yian. Napalunok ng laway at huminga ng malalim, naramdaman ni Yang Yian na bilang kaklase sa kolehiyo, lalo na sa kapwa kaklase, kailangan niyang iligtas ang transvestite at huwag hayaang mahulog. Iniisip kung ano ang magiging hitsura niya bilang isang babae sa hinaharap, si Yang Yian ay nagpawis ng malamig. Siya. Seryosong tumingin sa transvestite at sinabing, "Tell me the truth, hindi ka ba magaling sa sexuality ng mga lalaki? Kung hindi ka talaga magaling dyan, ay treat kita. Ipinapangako ko na matutulungan kitang maibalik ang iyong pagkalalaki. Huwag mong pababayaan ito." Pagkasabi noon ay hinintay niyang sumagot ang transvestite. Sino ang nakakaalam na ang sagot ng transvestite ay muling nagpa-refresh sa worldview at pananaw ni Yang Yian sa buhay. Kabanata 437, ang bersyon ng paglilinang ng manual ng Sunflower. Noong una ay gustong iligtas ni Yang Yian ang transvestite, ngunit hindi niya inaasahan na ang susunod na mga salita ng transvestite ay magbubukas ng kanyang mga mata at magpapabaya sa kanya sa ideya na hikayatin siya. Isang pangungusap lang ang nasa isip niya, wala ng pag-asa ang batang ito. Ang pseudo-girl ay mahinang bamulong, "Ako ay lumaki na napapaligiran ng mga babae, kaya hindi maiiwasan na ako ay nakapili ng ilang mga ugali ng babae. Nung junior high school pa ako, nakipag-away pa ako dahil tinatawag akong ate. Ngunit ito ay walang silbi. Hindi ko makontrol ang bibig ko sa iba, at unti-unti na itong naging ugali. Noong ako ay nasa high school, narinig ko ang mga tao na tumatawag sa akin na isang kapatid na babae o isang pseudo-babae ilang beses sa isang araw, at nakaramdam ako ng hindi komportable sa lahat. After entering college, I finally realized that it's actually good to be a girl. Ang pagiging mahal ng mga lalaki, ang pakikitungo sa mga pagkain at pelikula, ang pagkakaroon ng hindi maliwanag na mga petsa sa katapusan ng linggo, at iba pa ay lahat ng mga pribilehiyo na mayroon lamang ang mga babae. Pagkatapos ng graduation, nagkataon akong pumasok sa entertainment industry, at nalaman kong ang mga babae lang ang maaaring umunlad sa circle na ito.
Sa puntong ito, huminto ang pseudo girl at nagpatuloy, Yanzi, alam mo ba, pangarap ko nang maging bituin mula pa noong bata ako. Alam kong hindi maiintindihan ng maraming tao ang desisyong ito, ngunit mayroon akong sariling paraan ng pamumuhay at sariling ideya. I like being a girl, kaya wala akong mali dito. Matapos maging matagumpay ang operasyon, nangako sa akin si Sister May na tutulungan niya akong pumasok sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ito na ang pagkakataon ko para matupad ang pangarap ko. Higit sa lahat, magagawa kong maging isang babae sa hinaharap. Walang tatawag sa akin na pseudo girl o ate. Tatawagan akong kagandahan ng mga taong makakakita sa akin. Sa tuwing naiisip ko ang mga ito, hindi ako makapaghintay na maging babae kaagad. Kaya, Yanzi, kailangan mo akong pagpalain, at huwag mo akong pagtawanan sa hinaharap. After my operation is successful, pwede na akong magpakasal at magkaanak in the future. Napakagandang bagay. Lalo akong nagpapasalamat ngayon para sa panahong ito, na nagpapahintulot sa akin na ipanganak sa isang panahon kung saan maaari kong magpasya ang aking sariling kapalaran. Hehe, sa tingin mo ba magandang bagay ito para sa akin? Kung hindi ko babaguhin ang sarili ko, sa tingin mo ba sa aking sisi personality, may mga babaeng magkakagusto sa akin? Malinaw na imposible, kaya ang pagpunta sa Siam ay ang aking paraan. Ang pseudo girl ay natapos sa isang pagnanasa para sa pseudo girl. Ngunit si Yang Yiu ay ganap na natakot. Isang pangungusap lang ang nasa puso niya, baliw ba ang mundong ito, o wala ng pag-asa ang pseudo girl? Gayunpaman, tulad ng sinabi ng kapatid na babae, ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay, at hindi siya maaaring makialam sa iba. At saka, naririnig ni Yang Yiu sa tono ng kapatid na babae na gustong-gustong maging babae. Ngunit palagi siyang hindi komportable sa kanyang puso, at nais niyang akitin muli ang kapatid na babae. Sa oras na ito, ang boses ni Master Yun Changxi ang pumasok sa kanyang isipan, bahong bata, lahat ay may kanya-kanyang paraan, at hindi magandang bagay na pilitin mo ito. Dahil ang sisi na ito ay gustong maging isang babae, dapat mong itigil ang panghihikayat sa kanya. Ahem, mayroon akong yin yang gang method dito, na angkop para sa mga yin yang na magsanay. Dahil kaklase mo siya, maaari mong ibigay sa kanya ang yin yang gang. Baka mabigyan kanya ng malaking surpresa sa hinaharap. Pagkatapos, nakikinig sa master, hindi sinasadyang sinabi ni Yang Yiu sa kanyang puso, manual ng sunflower. Ano ang manual ng sunflower? Sinabi ng aking Panginoon na ito ay ang yin yang gang, na ginagawa ng mga taong yin yang. Ito ay nilikha ng isang walang katulad na beteng sa mundo ng paglilinang libu-libong taon na ang nakalilipas. Ito ay isang tunay na pinakamataas na kasanayan. Sayang naman ang mga normal na lalaki na walang magawa para sanayin ang bagay na ito. Ang walang katulad na Yunoko noon ay isang makapangyarihang figure sa mundo ng paglilinang, ngunit pinatay niya ang alagad ng isang mabuting kaibigan ng aking Panginoon. Inanyayahan ng aking Panginoon na patayin siya, at ang labanan ay tumagal ng 10 taon. Ang aking kaibigan at ako ay nagtulungan at nagbayad ng malaking halaga upang patayin ang walang katulad na beteng. Ang kasanayan ay nakuha mula sa kanya. Itatapon ko na sana ito, ngunit talagang hinangaan ng aking amo ang walang katulad na beteng, talagang henyo siya tulad ng isang matandang demonyo. Iniwan niya ang mga kasanayan bilang isang souvenir. Ngayon, ang pseudo girl na ito ay angkop. Anyway, kusa siyang nag-transform. Ibigay natin itong walang katulad na yin yang gang sa pseudo girl. Kung maaari niya itong isagawa sa hinaharap depende sa kanyang kapalaran. Kung matagumpay niyang masanay ito, magkakaroon ng demonyong yin yang sa mundo, at ikaw ang magiging gabay niya. Ito ay isang magandang pamumuhunan pa rin. Hindi man siya mag-ensayo ay mapapaganda nito ang kanyang pangangatawan na mabuti para sa kanyang katawan. Natigilan si Yang Yian nang marinig niya ang sinabi ng kanyang amo. May mga betang sa mundo ng paglilinang, at sila ay mga betang ng paglilinang. Ngayon ayon sa kasabihan, ito ay ang cultivation version of the sunflower manual. Kung ibibigay talaga sa pseudo girl, it is a good choice. Anyway, desidido ang pseudo girl na pumunta sa Siam. Napaisip siya at hindi siya tinigilan. Kung talagang ibinigay niya ang yin yang gang sa pseudo girl, makakatulong ito sa kanya. Ang mga kasanayan at same time na binanggit ng master ay dapat na pambihira. Alam niya kung gaano kataas ang paningin ng kanyang amo. Hanggat ito ay isang paraan ng paglilinang, gaano man kataas ang tagumpay ng paglilinang, hanggat isinasagawa mo ito ay magiging 100% na makakatulong sa iyong kalusugan. Matapos makinig sa kwento ng master, talagang nagkaroon ng masamang lasa si Yang Yiu sa kanyang puso, ibig sabihin, gusto rin niyang makita kung ang pseudo girl ay maaaring maging isang modernong bersyon ng Dongfang Bubay. Sa pagtingin sa pseudo girl, sinamahan siya ni Yang Yiu kay Dongfang Bubay sa TV saglit, at biglang tuwang-tuwa ang kanyang puso. Sinabi niya sa amo, matanda, pakipasa sa akin ang manual ng sunflower. Nagpa siya akong ituro ito sa pseudo girl, haha.
Sinabi ng mabahong batang lalaki na ito ay ang yin yang gang, at hindi ang manual ng sunflower. Anong uri ng paraan ng sunflower manual sa iyong bibig? Paano ito maihahambing sa yin yang gang? Nagmura si Yon Changxi at ipinasa ang yin yang gang sa isipan ni Yang Yiyo. Matapos talagang mahilo ang ulo ni Yang Yiyo, may masiksik na salita sa kanyang isipan. Tila napakaraming salita. Ang pamamaraan at ang cultivation annotation ay may kabuuang mahigit sa 2,000 salita. Pagkatapos, sa pagtanggap nito, naiinip si Yang Yiyo na basahin ang unang pangungusap ng Yin Yang Gang. Ito ay nakasulat, langit at lupain at yang. Sa kabutihang palad, hindi ko nais na sanayin ang kasanayang ito. Bulong ko sa sarili ko. Sa oras na ito, sinabi ng pseudo girl, Yanzi. Ah! Kinakausap kita, ano ang iniisip mo, ano sa tingin mo ang ginawa kong desisyon? Umaasang sabi ng pseudo girl. Kung dati, maaaring napaniwala siya ni Yang Yiyo, ngunit ngayon, ngumiti si Yang at sinabing, okay, sa tingin ko marami kang ideya, ito ay isang mahusay na inisyatiba, sinusuportahan kita. Talaga, masayang tumawa ang transvestite. Bilang isang kaklase, dahil nakapagdesisyon ka na, maaari ko lamang igalang ang iyong mga ideya at lubos na suportahan ka. Pagkatapos sabihin iyon, nagtanong siya, nga pala, nagdala ka ba ng computer? Nagdala ako ng laptop. Inilabas ng transvestite ang kanyang laptop mula sa bag sa sulok ng sofa at ibinigay ito kay Yang Yiyo, at nagtanong, ano ang gusto mong suriin? May ibibigay sa iyo ang aking kaibigan, sandali. Binuksan ni Yang Yiyo ang computer at nagsimulang i-type ang yin at yang function sa kanyang isip sa computer. Napakaraming salita, at nangangailangan ng napakaraming oras upang magsulat gamit ang panulat. Mabilis na tinapik ng mga daliri ang keyboard. Pagkaraan ng higit sa 20 minuto, natapos ni Yang Yiyo ang pagtap, at pagkatapos ay seryosong sinabi sa transvestite, I encrypt ang dokumentong ito, ikaw mismo ang gumawa nito, at iniabot ang computer sa transvestite. Anong misteryoso? Ang transvestite na pumalit sa computer ay nag-encrypt pa rin ang dokumento, ngunit pagkatapos tingnan ang nilalaman nito, natawa siya at sinabing, Yanzi, ano ito, at ang yin at yang ng langit at lupa, ito ba ay banal na kasulatan? Gaano ka kawalang muwang maniwala sa mga bagay na ito? Sabi ng pseudo girl habang nagpipigil ng ngiti. Napakaseryoso ng mukha ni Yang Yiyan at sinabi niya, naniniwala ka ba sa akin? Nakita ng pseudo girl ang solemn na mukha ni Yang Yiyan, inalis ang kanyang ngiti, at sinabing, magkaklase tayo sa kolehiyo, paano ako hindi maniniwala sa iyo? Okay, dahil naniniwala ka sa akin, dapat mong tandaan ang bawat susunod na sasabihin ko. Huminga ng malalim si Yang Yiyan at nagpatuloy, ito ay isang cultivation method. Pagkatapos mong makumplito ang operasyon, magsanay ayon sa pagkakasunod-sunod sa itaas. Naitala ko ito sa itaas. Makikinabang lamang ito sa iyong pisikal na paggaling at hindi makakasama nito. Bukod dito, pagkatapos mong matindaan ang lahat ng mga nilalaman sa computer, tanggalin ang mga file, at ito ay pinakamahusay na sirain ang computer. Huwag mong sabihin kahit kanino, kung hindi ay dadalhin mo ang iyong sarili sa kamatayan. Mula ngayon, tatanggapin kita bilang unang henerasyong disipulo ng Yunmen. Kung tungkol sa kung ano ang paglilinang at kung ano ang Yunmen, huwag masyadong magtanong ngayon. Malalaman mo ito ng natural sa hinaharap. Ito ay isang tableta. Kung naniniwala ka sa akin, maghintay hanggang kunin mo ito bago ang operasyon. Ito ay magiging mabuti para sa iyong pisikal na paggaling. 3 beses nga pala, huwag mong lunukan ng sabay-sabay. Kaya, maaari itong pagandahin ang balat, na 100 beses na mas mahusay kaysa sa anti-aging pill. Pagkatapos sabihin iyon, inilagay ni Yang Yiyo ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at kumuha ng Peyuan pill para sa pseudo girl. Naniniwala siya na sa Peyuan pill na ito, mababawasan ng katawan ng pseudo girl ang panganib sa panahon ng operasyon, at maglalatag din ito ng pundasyon para sa kanya upang magsanay ng sunflower manual, hindi, ito ay ang yin yang gang. Ang pseudo girl ay natakot sa pagiging seryoso ni Yang Yiyo. Bagamat naguguluhan siya, pinili pa rin niyang maniwala kay Yang Yiyo, lalo na sa tableta. Nang ito ay inilabas, mayroon itong napakakaakit-akit na halimuyak. At matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiyo na ito ay mas mabuti kaysa sa Zuyan pill at nakakapagpaganda ng balat, mas naniwala siya rito. Nanumpa siya na hindi sasabihin kahit kanino at maingat na iniligpit ang tableta. Nakainom na siya noon ng Zuyan pill ni Yang Yiyo, kaya lubos niyang pinagkatiwalaan si Yang Yiyo. Nang seryosong nag-uusap ang dalawa, umalangaw ang boses ni Sister May, Yanzi, Jack, halika na para kumain. Kabanata 438 ang pagpapanatili ng Diyosa. Naglakad si Yang Yiyan at ang transvestite sa restaurant at tumingin sa mesa ng mga pagkain. Masasabing masarap at masarap ang mga ito. Naglalaway talaga sila. Ang mas nakakagulat ay ang isang malaking bituin na tulad ni Sister May ay maaaring gumawa ng gayong mesa ng masasarap na pagkain na hindi naaayon sa kanyang katayuan.
Ang transvestite ay tumingin sa mesa ng mga pinggan na may labis na ekspresyon at pinuri si Sister May. Ang kanyang mga salita ay talagang nagpalawak ng pananaw ni Yang Yian. Kapag nasa Roma, gawin ang ginagawa ng mga Romano, at sumunod sa transvestite para purihin si Sister May. Gayunpaman, kumpara sa transvestite, si Yang Yian ay napaka-reserved pa rin, at least ang papuri ay mula sa puso. Nakikita niya ang kagalakan sa mga mata ni Sister May, at naisip niya, mukhang lahat ay palaging makikinabang sa pambabola. Ang susi ay kung sila ay maging mayabang o hindi. Parang napakalma ni Ate May. Ngumiti siya ng malumanay at sinabing, "Okay, stop flattering me. Alam ko ang level ng pagluluto ko. Anyway, nakakain naman. Huwag ka na lang tumayo dyan at kumain." Masayang ngumiti ang transvestite at sinabing, "Paano natin mamimiss ang napakasarap na pagkain? Ang isang kaibigan ko mula sa Gaul ay nagpadala sa akin ng isang bote ng red wine. Bihira lang na personal na nagluluto si Ate May ngayon. Hindi ko makaligtaan ng treat na ito. Kukuha ako ng alak. Muntik ko nang makalimutan." Nang matapos magsalita ang transvestite, naglakad siya patungo sa sofa. Nakita ni Yang Yiyo na kailangan niyang ibigay ang regalo ngayon, at sinabi sa transvestite, "Pakidala sa akin ang 2 kahon sa coffee table." Okay, sagot ng transvestite, at lumapit upang kunin ang mga kahon na dinala ni Yang Yiyo at ilagay ito sa mesa. Mesa. Sa oras na ito, tumingin si Sister May sa transvestite at ngumiti at sinabing, natatakot si Jack na walang masarap na alak si Sister May, kaya pinabili kanya sa Gaul. Pagkatapos noon, siya ngumiti at tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, "At ikaw, halika at magdala ng kahit anong red along gusto mo. Kung gusto mo talaga, ibigay mo sa akin ang jade necklace na inukit mo sa susunod." Ayoko ng ibang regalo, laging naiisip ni Sister May ang kulay dugo na jade necklace sa kamay ni Yang Yiyo na nakita niya sa Ancient Capital Jade Shop. Gustong-gusto niya ang ganoong uri ng parang buhay na pag-ukit. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, "Huwag kang magsisi kung ayaw ni Sister May, haha. Nako, ngayong sinabi mo na, parang kailangan ko na talagang makita ang red along dala mo." Nakangiting sabi ni Ate May. "Yanzi, buksan mo dali at tingnan mo," udyok ng transvestite habang nagsasali ng alak. Doon ay 2 kahon sa mesa, isang malaki at isang maliit. Ang maliit ay ang bracelet na ibinigay ni Yang Yiyo sa transvestite, at ang malaki ay ang jade necklace para kay Sister May, na parehong inukit. Itinulak niya ang maliit na kahon sa harap ng transvestite at sinabing, "Ito ay kabayaran para sa iyo. Para ito kay Sister May, buksan mo at tingnan kung gusto mo." Itinulak ni Yang Yiyo ang 2 brocade box, isang malaki at isang maliit, sa harap ng bawat isa sa kanila. Matapos magbuhos ng alak ang transvestite sa baso ng 3 tao, hindi na siya makapaghintay na kunin ang maliit na kahon para sa kanyang sarili. Talagang hindi niya inaasahan na dadalan siya ni Yang Yiyo ng regalo, at napakasaya niya. Binuksan ng transvestite ang maliit na kahon at sumigaw, na may kita sa kanyang mukha ng kagalakan, napakaganda. Kung ikukumpara sa transvestite, mas malumanay si Sister May. Dahan-dahan niyang binuksan ang brocade box, at agad na baka sa mukha niya ang pagtataka. Hindi niya inaasahan na ang kahon ay naglalaman ng pulang dugo na jade na kwintas na lagi niyang iniisip. Ang mga bagay sa loob ay napakaganda, at nagustuhan niya ito sa unang tingin. Nang makita ang di nakikitang kagalakan sa mukha ni Yang Yi, sinabi ni Sister Yun May, "Yanzi, napakamaalalahanin mo. Hihilingin ko kay Jack na ilipat ang pera sa iyo para sa kwintas na ito." Siya ay isang taong may kaalaman at natural na alam ang halaga ng jade necklace na ito. Hindi sa banggitin ng Kat-Anji tanging larawang inukit, ang ganitong uri ng blood red jade mismo ay napakabihirang. Ang material at inukit na magkasama, lalo na ang buong kwintas, ay nagkakahalaga ng maraming pera. Nagkunwaring galit si Yang Yiyo at sinabing, "Sister May, sinasampal mo ako sa mukha. Sa totoo lang, ang kwintas na ito ay espesyal na inukit para sa iyo noong nakaraang pagkakataon. Naantala lang dahil sa isang bagay. Sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Financial City upang magnegosyo, naisipan kong itago ito sa akin at magtanong sa isang tao tungkol sa iyo upang may padala ko sa iyo ang kwintas. Hindi ko inaasahang makakatagpo ka ng pagkakataon." Sinabi ni Yang Yiyo na kalahating totoo, at nagpatuloy, "Pinatayo kita at ang transvestite sa napagkasunduang oras, ngunit huwag nang pag-usapan ang tungkol sa pera. Ang jade necklace na ito ay kinulit ko para sa iyo, at hindi ito mahal. Tsaka Ate May ang tawag ko sa iyo, so anong masama kung bigyan ka ng kwintas? At saka, magkaklase kami ng transvestite kaya hindi kami nagkakalayo dito. Lalo na ngayon, makakain ako ng luto mo, kumikita ako, haha." Natatawang sabi ni Yang Yiyo at tumingin kay Sister May. Namilog ang mga mata ni Ate May. Nararamdaman niya na espesyal si Yang Yiyo, ngunit hindi niya inaasahan na napakatamis ng bibig ni Yang Yiyo.
Ang kanyang mga salita ay walang kamali-mali at ang hindi nakikitang pambobola ay nagpaligaya sa kanya. Siya, nakangiting sabi, sige, tatanggapin ni ate itong regalo. Ngayon, tatanggapin din kita bilang nakababatang kapatid. Hindi si Sister May ang uri ng tao na maislan sa mga detalye. Wow, nakakainggit naman si Yanzi, putol ng transvestite. Salamat, Sister May, ngumiti si Yang Yiyo. Tara, inuman tayo, suhestyon ng transvestite, hawak ang baso ng alak. Ang regalo ay ibinigay at nakamit ang epekto. Tuwang-tuwa silang tatlo at nagkukwentuhan habang kumakain. Naramdaman mismo ni Sister May na si Yang Yiyo ay may napaka-espesyal na aura sa kanyang mga buto, nakakaiba sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali na makipag-chat, naramdaman niyang napaka-interesante ni Yang Yiyo. Gaano man kataas o kababa ang paksa, maaari niyang palaging eye-connect ang pag-uusap at kahit na sabihin ng kanyang sariling dituwirang mga ideya. Ito ay lubos na nagpasaya sa kanyang puso. It has been a long time since she met someone who can chat so happily. Para kay Yang Yiyo, ganoon din ang pakiramdam. Kahit na si Sister May ay isang bituin, ang kanyang mga pananaw at kaalaman ay napakataas. Siya ay karapat-dapat na ipanganak sa isang scholar na pamilya. Napakadaling makipag-chat sa kanya, at palagi niyang pinapakalma siya. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak at 5 pinggan, tumunog ang telepono ng transvestite. Pumunta siya sa gilid para sagutin ang telepono. Pagbalik niya, sinabi niya, Ate May, Yanzi, mauna na ako. May problema sa schedule ng isang crew. Pupunta ako at tingnan. Sige, tumulong ka. Tandaan, huwag tumanggap ng anumang mga schedule sa loob ng 6 na buwan. Hihintayin kitang bumalik. Ito ay isang magandang oras para sa akin upang magpahinga. Sabi ni Ate May sa pseudo girl. Ang pseudo. Gitling. Sobrang na-touch ang babae. Alam ni Sister May na kailangan niyang oprohan at kailangan niyang mabawi ang kanyang kalusugan. Tinanggihan niya ang lahat ng mga schedule. Sa katunayan, bahagi ng dahilan ay kapag siya ay bumalik mula sa operasyon, siya pa rin ang kanyang ahente. Pagkaalis ng pseudo girl, si Sister May at Yang Yiyo na lang ang naiwan sa malaking sala. Meron pa. Kalahating bote ng alak sa mesa. Ngumiti si Sister May at sinabing, bihira ka lang magkaroon ng oras. Pwede mo ba akong uminom? Okay, walang gagawin ngayon si Yang Yiyo, hinihintay na lang si Liu Zeki na pumunta sa Financial City para ibigay ang mga procedure ng kumpanya ni Yuan Jinfeng. Anyway, free naman siya, at bihira lang siyang uminom. Tsaka may Diyos ang katulad ni Ate May sa tabi niya kaya bakit hindi mo siya samahan? Nagkwentuhan ang dalawa at sabay na uminom. Natuwa sila sa kwentuhan at nag-inuman hanggang sa laman. Walang malay, kalahating bote ng red wine ang naubos. Sa oras na ito, medyo namumula ang mukha ni Sister May, ngunit siya ay nasa mataas na espiritu. Naglakad siya papunta sa wine cabinet at nagbukas ng isa pang bote ng red wine. Uminom ng kaunting alak ang dalawa at pinag-usapan ang lahat. Masyadong maraming kaalaman si Yang Yiyo tungkol sa mundo ng paglilinang sa kanyang isipan, at hindi niya masabi ang ilan sa mga ito. Nagulat si Ate May. Nagtanong siya ng may pag-aaral, at habang nagsasalita siya, mas masaya siya. Walang kamalay-malay, 3 bote ng red wine ang nainom ng dalawa. Hinangaan ni Yang Yiyo ang pagtitiis ni Sister May sa alkohol. Bukod sa namumula niyang mukha, malinaw pa rin ang pagsasalita niya kapag nakikipag-chat. Kahit na hindi nanloko si Yang Yiyan kapag umiinom, medyo nahihilo pa rin siya base sa kanyang physical fitness. Tumingin siya sa langit sa labas at nakita niyang dumidilim na bago niya namalayan, kaya tumayo siya at sinabing, Ate May, gabi na. Babalik muna ako. Magsasama-sama ulit tayo kapag libre ko. Dumidilim na, bakit ka aalis? Tsaka magstay ka sa hotel pagbalik mo kaya dito na lang. Marami pa namang guest room. Si Sister May, na medyo lasing, ay sinubukang hikayatin si Yang Yiyan na manatili. Yang ay masaya sa sandaling ito, habang sinusubukan ng Diyosa na panatilihin siya. Gayunpaman, naisip niyang medyo hindi nararapat kung tutuusin, si Sister May lang ang nakatira dito, at marami na siyang nainom ngayon. Ito, hindi maganda, medyo nahihiyang sabi ni Yang Yiyan. Tinatawag mo akong ate, at nasabi ko na rin na kinikilala kita bilang kapatid ko, kaya anong masama doon? Tsaka hindi naman ako natatakot na ikaw ang kapatid ko, ano ang kinakatakutan mo bilang isang matandang lalaki? Okay, it's settled, pumili ka na lang ng kwarto sa taas at doon ka na lang, go and see the room, ililigpit ko ang chopsticks ko. Sa sandaling ito, si Sister May, marahil dahil sa alak, ay nagsalita sa pakiramdam ng isang dominanteng presidente. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Yang Yiyo. Dahil sinabi ng iba, ano ang dapat ikatakot? At saka, iba ang iniisip niya. Tuwang-tuwa siyang uminom, makipagkwentuhan at kumain kasama si Sister May ngayon. Sa puso niya, gusto niya talagang makasama si Sister May. Pagkatapos panoorin si Sister May na naglilinis ng mga pinggan at pumunta sa kusina, tumalikod si Yang Yiyo at umakyat para tingnan ang kwarto.
Gayunpaman, nang makarating siya sa hagdan, may sumigaw at tunog ng pagkabasag ng mga pinggan sa kusina. Bang! Ah! Umiwas si Yang Yiyo at nagmamadaling pumunta sa kusina. Pagpasok pa lang niya, nakita niya si Sister May na nadulas sa lupa, na may mga pinggan na nakakalat sa sahig. Parang nadulas ang paa niya sa tubig sa lupa. Kabanata 439 ang pumatay kay Lao Ba ay si Yang Yiyo. Ate May, kamusta? Lumapit si Yang Yiyo at tinulungan siyang tumayo. Pagkatayo niya, umungol si Sister May, tumagilid ang katawan niya at sumandal kay Yang Yiyo. Baluktot ang paa ko, napabuntong hininga si Sister May at sinabi. Nasa bisig niyang ang Diyosa at pakiramdam niya ay lumulutang siya, malapitan. Gayunpaman, na-sprain ang paa niya, kaya kailangan pa rin niyang alagaan ang paa nito. Bagamat nag-aatubili siya at gusto niyang manatili si Sister May sa kanyang mga bisig ng mas matagal, sinabi pa rin niya, tulungan muna kita sa sofa. Tinulungan niya si Sister May na maupo sa sofa, at napabuntong hininga si Sister May. Tumingin sa kanya si Yang Yiyo at sinabing, Sister May, tingnan ko. Sagot ni Ate May na may pulang mukha. Pagkatapos ay tinanggal ni Yang Yiyo ang kanyang sapatos, at ang puting jade na paa ay lumitaw sa kanyang paningin. Hinawakan niya ang mga ito sa kanyang mga kamay at palihim na bamulong, ang sarap sa pakiramdam. Sa oras na ito, ang mukha ni Sister May ay kasing pula ng pulang mansanas. Ito ang unang pagkakataon na nahawakan siya ng opposite sex na ganito. Nakaramdam siya ng kirot mula sa kanyang mga paa, na nagpang-inag sa kanyang buong katawan. Kung hindi lang siya nakagat ng labi ay nakatunog na siya. Ito ay isang kahangahangang pakiramdam. Bukod sa paksayon at mga lalaking aktor na nakilala niya noon, ito ang unang pagkakataon niya, kahit na madalas gumamit ng stand-in ang paksayon. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at isinantibi ang lahat ng distractions para tingnan. Tiyak na baluktot ang paa niya. Sa sirkulasyon ng kanyang tunay na enerhiya, kinausap niya si Sister May para ilihis ang atensyon nito, Ate May, okay lang. Ipapahid ko ito para sa iyo at magiging maayos din ito. Pagkasagot pa lang niya ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa bukong-bukong kaya napasigaw siya. Okay, ikukuskos ko ulit ito para sa iyo, ngumiti si Yang Yiyo at ginamit ang kanyang tunay na enerhiya para mabawasan ang pamamaga. Sa oras na ito, naramdaman ni Sister May ang mainit na daloy sa kanyang bukong-bukong, na napakakomportable at talagang wala siyang nararamdamang sakit. Pagkaraan ng 3 minuto, nag-aatubili na binitawan ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at sinabing, bumangon ka at subukan. Narinig ni Sister May ang sinabi niya, nagsuot ng sapatos at naglakad-lakad saglit, at hindi naman talaga masakit. Hindi na masakit. Kaya alam mo ang ilang mga medikal na kasanayan. Hehe, medyo alam ko na. Salamat. Maliit na pabor lang. Bakit ako nagpasalamat? Tsaka kasalanan ko naman. Marami kang nainom at ako dapat ang maglinis ng mga pinagkainan. Umupo at magpahinga. Maglilinis ako. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, pumunta siya sa kusina para linisin ang mga nabasag na pinggan. Naglalakad pabalik sa sala, sinabi ni Sister May, salamat sa iyong pagsusumikap. Tara na, ihahatid na kita sa kwarto. Sa sandaling ito, si Sister May ay lasing sa red wine. Tumayo siya habang nagsasalita, pero nanginginig siya. Hayaan mo akong tulungan ka sa itaas, ngumiti si Yang Yiyo at tinulungan siya. Ang kanyang kamay ay hinawakan ni Yang Yiyo. Katutubo niya itong gustong bawiin, ngunit hindi niya ito binawi mula kay Yang Yiyo. Nag-init bigla ang mukha niya at awkward niyang sinabi, napakarami ko na inom ngayon. Ikinalulungkot kung hinayaan kitang isang bisita, na pagsilbihan ako. Gaya nila. Nag-uusap, umakyat ang dalawa. Matapos umiling ay lalo siyang nahihilo at nalasing. Pagkaakyat sa itaas, nanghina ang kanyang katawan at sumandal siya kay Yang Yiyo. Ang unang kwarto sa kaliwa, malabo ang paningin ni Sister May. Sinabi niya ang silid kay Yang Yiyan. Gusto na lang niyang pumikit ngayon. Si Yang Yiyan ay naghihirap din. Idiniin sa kanya ang kalahating katawan ni Ate May na nagpainit ng kanyang katawan. Ang mahinang bango ng katawan at malambot na pakiramdam ay patuloy na hinahamon ang kanyang psikolohikal na depensa. Gusto lang niyang pabalikan si Sister May sa kwarto ng mabilis at saka maligo ng malamig. Pagkabukas ng pinto ay binuksan niya ang pinto at naghintay. Isang lilang silid ang lumitaw sa mga mata ni Yang Yiyan. Napakababae ng layout ng kwarto. Nang makita niya ang kama, hindi niya napigil ang matawa. Hindi niya inaasahan na parang cartoon ang higaan ni Sister May. Naisip niya sa kanyang sarili, lumalabas na ang Diyosa ay may pusong fairy tale. Nang tulungan niya siya sa kama, nakita ni Yang Yiyan ang isang tumpok ng itim na damit sa kama, at agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Kailan? React ni Ate May, balisa siya at agad na pumunta sa kama para magligpit ng damit. Napahiya siya. Sino ang nakakaalam na sa pagmamadali, ang kanyang mga paa ay hindi matatag at nahulog siya sa kama kasama si Yang Yiyan. Natigilan din si Yang Yiyan. Naakit siya sa mga damit sa kama. Hindi niya inaasahan na bigla na lang sumunggab si Sister May sa kama.
Bumagsak siya sa kama ng walang reaksyon. Narinig niya ang bulalas ni Sister May, ngunit nalaman niyang napakalabo nilang dalawa, isa sa itaas at isa sa ibaba. At ang kamay niya ay inilagay sa hindi dapat. Nagtama ang apat na mata. Nakita ni Yang Yian ang malabo na mga mata at pamumula ng mukha ni Sister May. Biglang kumirot ang puso niya at hindi niya maiwasang halikan ito ng marahan. Blanko ang utak ni Ate May sa mga sandaling ito. Diyos ko, ito ay. Siya ay nahuli ni Yang Yian, at hindi niya inaasahan na ang ganitong eksena ay lalabas sa pagmamadali. Ilang beses bumilis ang pintig ng puso niya. Pagkatapos ay pinanood niyang hinahalikan siya ni Yang Yian. Gayunpaman, nang si Sister May ay lasing, ang Yang Yian na kanyang nakita ay isa pang taong nagpangarap sa kanya. Aaron, mahinang sabi ni Ate May. Hahalikan sana siya ni Yang Yian, ngunit pagkatapos niyang marinig ang buhay na ito, bigla siyang nagising. Siya, mabilis na bumangon. Hindi siya naging kapalit ng iba. Siya ay isang natatanging pag-iral. Halatang lasing ngayon si Ate May. Kung hindi niya ito sasamantalahin, paano niya ito haharapin kung lasing ito? Totoong hinabol niya ang mga bituin at nahuhumaling kay Sister May, ngunit hindi siya magiging ekstrang gulong kung magsamantala sa iba. Pagkaraang biglang bumangon, tinakpan ni Yang Yiyo ng kubrekama ang lasing na si Sister May at lumabas ng silid. Ano bang problema ko? Lasing din ba ako? Napangiti ng mapait si Yang at sinabi sa sarili, at pumunta sa ibang kwarto para maligo. Hindi niya alam na nang umalis siya sa silid ni Sister May, si Sister May, na lasing sa kama, ay idinilat ang kanyang mga mata at tumitig sa kisame at sinabing, panaginip ba ito o ilusyon? Sa katunayan, ilang taon na akong gising, kuya, ikaw ang pangalawang taong nahanap ko na may kaparehong aura sa kanya. Sa loob-loob ni Sister May, gaya nga ng tsismis sa labas ng mundo na gusto niya ang isang namatay na bituin, ngunit noong bata pa siya, nalulungkot din siya, ngunit hindi nasira ang kanyang utak. The reason why she said to the outside world na hindi siya naghanap ng boyfriend at gusto lang niya ang namatay ay dahil napilitan siya noon. Hindi niya gusto ang ipinakilala ng kanyang pamilya, at inis na inis siya sa paghahabol ng iba, kaya naghanap na lang siya ng dahilan. Ang resulta ay ang tsismis sa labas ng media na siya ay isang tomboy at hinding-hindi magpapakasal upang maging balo ng isang namatay na bituin. Sa katunayan, wala siyang kasama sa male star na iyon. Secret crush lang ito noong teenager years niya. Wala siyang sakit at napakalusog. Hindi pa siya nakakahanap ng nobyo dahil walang nababagay. Dahil na rin sa kanyang acting career. Kinaladkad niya ito hanggang sa siya ay 38 taong gulang at naging isang Saint Seiya. Ngayon lang, nang gustong halikan siya ni Yang Yian, sinadya niyang tawagin ang pangalan ng male star, para lang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Yang Yian at kung may personalidad ba ito. Iba pala talaga siya. Tulad ng mga lalaking bituin na nakita niya sa kanyang teenage years, mayroon itong napaka-espesyal na ugali at personalidad. Sayang naman at malaki ang pagkakaiba natin sa edad mo, kung hindi, baka isipin ng kapatid ko, haha, hajijek ni Ate May sa sarili at ibinaw ng ulo sa kubrekama. Hindi alam ni Yang Yian na sinadya lang ito ni Sister May. Matapos maligo ng malamig, mas kalmado ang pakiramdam niya. Naka-cross-leg siya sa sofa at pumasok sa state of meditation. Kasabay nito, sa isang sinaunang European style na manor sa Financial City, isang bulwagan ng maliwanag at 7 o 8 matatandang lalaki ang nakaupo. Nakaupo sa pangunahing upuan ang isang maputi ang buhok na matandang nasa edad 60 anyos na nakasuot ng tangsuit, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ang lalaking ito ay si Hong Zuanchan, ang pinuno ng panloob na sangay ng pamilyang Hong sa Financial City. Dahan-dahan niyang tinanong ang nakaupo sa ibaba, nalaman na ba ng ikatlong kapatid kung sino ang pumatay sa iyong ikawalong kapatid? Pare, pumunta ako ng personal sa opisina ng ikawalong kapatid at nakakita ako ng video sa kanyang opisina na nagpapakita na ang pumatay sa ikawalong kapatid ay si Yang Yiyo. Maingat kung inimbestigahan itong Yang Yiyo. Narito ang lahat ng impormasyon. May iniabot na dokumento ang lalaki sa matanda habang nagsasalita. Matapos ang ilang mga tao sa bulwagan ay humalili sa pagtingin dito, lahat sila ay natahimik. Tanging isang pandak at matabang matandang nakaupo sa kanan ang kumikislap ang mga mata sa puot. Pagkaraan ng ilang sandali, si Hong Zuanchan, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay nagsabi, gaano man kalupit at kasamaan sina Yang Yiyo at Yang Fengmo, hindi siya makakapunta sa Financial City at patayin ang aking mga anak at apo sa teritoryo ng aking pamilyang Hong. Ang bagay na ito ay hindi maaaring pabayaan. Kung hindi, paano makakamit ang aking pamilyang Hong sa Financial City at sa sinaunang martial arts world? Sobra na talaga ito. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ng pangalawang anak ni Hong Xiantian, pare, huminahon ka. Ang sanhi at epekto ng bagay na ito ay ang ikawalong mag-ama ang unang nagkamali. Kung hindi susubukan ng ikawalong anak sa labas na agawin ang negosyo ng pamilya ng babae ni Yang Yiyo, hindi sana siya magkakaproblema kay Yang Fengmo.
Bagamat ang aking pamilyang Hong ay may matandang lalaki sa ika-9 na antas ng Siantian, si Yang Yiyu ay nakikipaglaban sa 15 Siantian, at 2 sa kanila ay nasa ika-8 antas ng Siantian. Kahit na may 9th level na Siantian ang lumabas, I guess it's not easy to deal with him. Bukod pa rito, kahit na ang pang-9 na antas ng Siantian Master ay kayang harapin si Yang Yiyu, ang matanda ay nasa pag-iisa. Sa amin, ikaw, ama, na nasa ika-8 antas ng Siantian, ay hindi makaharap kay Yang Yiyu. Chapter 440, kung hindi ko siya matalo, pasabugan ko pa ba siya? Pangalawa kuya, ang hina mo palagi. Kung sasabihin mo, kung gayon ang pagkamatay ng ika-8 kapatid ay walang kabuluhan. Bagamat walang talento sa martial arts ang ika-8 kapatid, siya ang namamahala sa negosyo ng pamilya sa mga taong ito. Ang mga mapagkukunan ng pagtatanim para sa ating lahat ay sinusuportahan ng pera ng ika-8 kapatid. Kahit walang merito, may hirap pa rin. At saka, ang ika-8 kapatid ay biological son ng tatay ko. Kung ang aking pamilyang Hong ay hindi umimik, at talagang gagawin nito ang sinabi ng aking ama, ang pamilyang Hong ay walang mukha na makihalubilo sa pinansyal na lungsod at sa sinaunang martial arts world sa hinaharap. Galit na galit ang ika-5 kapatid na mainitan ang ulo. Iniisip ko rin ang tungkol sa pamilya. Si Yang Yiyu ay maaaring pumatay ng 15 likas na ika-7 antas na pagkubkob. Hindi matalino para sa pamilyang Hong na maging kanyang kaaway. Ganti ni Hong Lauo. Ano? Isang biro. Iyon ay alingaw lamang sa sinaunang martial arts world. Walang nakakita nito sa sarili nilang mga mata. Bukod dito, si Yang Yiyu ay wala pang 30 taong gulang. Naniniwala ka ba na ang isang taong wala pang 30 taong gulang ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking kakayahan? Humarap si Hong Laolio. Okay, stop argue. Pinigilan ni Hong Zuanshan ang kanyang 2 anak na lalaki sa pagtatalo na may madilim na mukha. Ngayon may 2 magkaibang opinyon. Ang pangatlong anak ay nagsabi ng kapayapaan, na talagang nilulunok lamang ang kanyang galit. Hindi ito ang kanyang karakter. Ang pang-anim. May katuturan ang mga salita ng anak, naisip ni Hong Zuanshan sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang pandak at matabang lalaki sa kanyang kanan at nagtanong, Hasego, mayroon ka bang magandang ideya? Ang taong tinanong ni Hong Zuanshan ay mula sa Yinyu sect, at siya rin ay isang likas na ika-8 antas na sinaunang mandirigma. Ang tunay na tagapagtaguyod ng pamilyang Hong ay ang sinaunang sektang Yinyu sect, na syempre ay kabilang sa mga sinaunang puwersang mandirigma sa ibang bansa. Kailan? Narinig ni Haza si Hong Zuanshan na humihingi ng kanyang opinyon, ngumiti siya at sinabing, Brother Zuanshan, sa tingin ko ay dapat tayong magkaroon ng pangmatagalang pagtingin sa oras na ito. Ang Yang Yiyu na yun ay talagang hindi isang simpleng tao. Oh, Kuya Haza, kilala mo ba itong Yang Yiyu? Tanong ni Hong Zuanshan sa kanya. Higit pa sa pag-alam, mayroon akong isang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Dixon Laozu, na pinatay ng hindi nalalaman ni Yang Yiyu. Noong nakaraan, ang Young Master ng Shenzong ay pinatay ni Yang Yiyu. Nang maglaon, ang pinuno ng Shenzong ay nagdala ng 7 likas na ika-7 antas na mga master sa Jiushu Qingcheng upang maghiganti. 15 likas na master mula sa 2 sekta ang namatay sa kamay ni Yang Yiyu. Kaya dapat maging maingat si Brother Zuanshan. Sinabi lang ng anak mo na ang video na nakita sa opisina ng iyong matanda ay nagpapakita na sinunog ni Yang Yiyu ang iyong matanda ng buhay. Nangangahulugan ito na si Yang Yiyu ay hindi isang simpleng sinaunang mandirigma. Malamang na siya ay isang Changxingzhe, isang dual system practitioner na kayang pumatay ng 15 Siantian 7th level practitioner, kabilang ang 2 practitioner sa ika-8 antas. Kaya't si Yang Yiyu ay nasa unang bahagi ng ika-9 na antas ng Siantian. Bilang karagdagan sa mga dual system practitioner ng Changxingzhe, ang lakas ni Yang Yiyu ay malamang na umabot sa antas ng gitnang antas ng Siantian 9th level, syempre, posible ring maging mas mataas, kaya dapat maging maingat si Brother Zuanshan kapag kaharap si Yang Yiyu. Napakunot ang noo ni Hong Zuanshan nang marinig niya itong sinabi ni Changgu. Alam niyang hindi magsisinungaling si Changgu sa kanya. Nakipag-ugnayan si Changgu sa pamilya Hong sa mga taong ito at nagkaroon ng magandang relasyon ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin si Hong Zuanshan kay Changgu at sinabing, Brother Changgu, maaari mo bang hilingin sa mga master ng Yinyuman na kumilos? Handa akong mag-alok ng isang mapagbigay na regalo. Pagkatapos ng lahat, si Hong Zuanshan ay naging malakas sa pinansyal na lungsod sa halos buong buhay niya, at hindi niya maaaring hayaan siyang lunukan ang hiningang ito. Kuya Zuanshan, huwag kang mabalisa. Ang iyong pamilyang Hong ay miyembro na ng Yinyu sect. Kahit na walang mapagbigay na regalo, ang Yinyu sect ay hindi tatayo kapag may nangyari sa pamilya Hong. Gayunpaman, ang paghingi ng tulong sa aking mga nakatatandang kapatid at tiyuhin ay hindi lamang mahirap, ngunit ang paglalakbay ay mahaba. Sa oras na makarating sila dito, umalis na si Yang Yiyu sa Financial City, sabi ni Hong Zuanshan habang nakatingin sa kanya si Changgu.
Kuya Changs, ibig mo bang pabayaan ang bagay na ito? Hindi ba't namatay ang anak ko nang walang kabuluhan? Bukod dito, pinatay ni Yang Yiu ang aking mga anak at apo sa Financial City. Ngayon hindi lang ito paghihiganti sa pagpatay sa anak ko, higit pa sa reputasyon ng pamilya ko Hong. Kung lulunukin ko lang ang galit na ito, sino ang makikinig sa sinasabi ng aking pamilyang Hong sa Financial City sa hinaharap? Magiging katatawanan din tayo sa sinaunang martial arts world. Sasabihin ng mga tao na ako, si Hong Xuanchen, ay mahina at walang kakayahan, at hindi ako nang ahas na magsalita ng pinatay ni Yang Yiu ang aking anak at mga apo. Sa ganitong paraan, maging ang Yinyu sect ay makakaranas ng pinsala sa reputasyon. Palaging gustong kaladkarin ni Hong Xuanchen si Changs, dahil ang Changs ang ugnayan sa pagitan ng pamilyang Hong at ng Yinyu sect. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Hong ay naging isang subsidiary force ng Yinyu sect at nagbigay-pugay sa Yinyu sect. Ngayong may problema ang pamilya Hong, makatwiran ba para sa iyo, ang Yinyu sect, na hindi tumulong? Likas na alam ni Changgu kung ano ang iniisip ni Hong Xuanchen, at alam din niya na si Hong Xuanchen ay hindi isang taong magdaranas ng anumang pagkawala. Pagkatapos makinig sa kanya, ngumiti siya ng mapait at sinabing, dahil determinado si Brother Xuanchen na maghiganti kay Yang Yiu, may paraan. Depende kung maglakas loob kang gawin ito. Natuwa si Hong Xuanchen at agad na sinabi, Brother Changgu, pakisabi sa akin kaagad. Sinulyapan ni Changgu ang mga anak ni Hong Xuanchen sa bulwagan sa oras na ito at hindi nagsalita. Nag-react si Hong Xuanchen at ikinaway ang kanyang kamay sa kanyang mga anak at sinabing, maaari kayong lumabas muna. Hindi pa bata ang mga anak ni Hong Xuanchen. Pinalayas sila ng kanilang ama at ni Changgu. Lahat sila ay hindi nasisiyahan, ngunit hindi sila nang ahas na pabulaanan, dahil ang paglilinang ng kanilang ama na si Hong Xuanchen ay ang likas na ikawalong antas, pangalawa lamang sa matandang lalaki sa pamilyang Hong, at ang isa pang Changgu ay lalong hindi matiis, siya ay mula sa sinaunang sektang Yinyu sect. Pagkaalis ng mga anak, tumingin si Hong Xuanchen kay Changgu at sinabing, Brother Changgu, pwede mo bang sabihin sa akin ngayon? Ano ang paraan ng pakikitungo kay Yang Yiu? May paraan si Brother Xuanchen, ngunit ang parehong bagay, depende kung maglakas loob kang gawin ito. Sabi ni Changgu na may singkit na mga mata. Naiinip na sinabi ni Hong Xuanchen, Hoy, bilasan mo at sabihin mo sa akin. Ang aking anak at apo ay pinatay ng maliit na magnanakaw na si Yang Yiu. Hanggat kaya kung patayin si Yang Yiu, ano pa ang matatakot ko? Okay, ang aking paraan ay sumasabog. Sabi ni Changgu na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Walang sinuman sa mundong ito ang gustong mamatay si Yang Yiu kaysa sa kanya, dahil walang nakakaalam na ang Earth Core Ancestor ay kanyang biological na kapatid. Mga pampasabog. Namilog ang mga mata ni Hong Xuanchen. Oo, kung hindi mo siya kayang talunin, hindi mo ba siya mapapatay? Kahit na siya ay nasa tuktok ng ikasyam na antas ng likas na katutubo, ang mga pampasabog ay magpapaputok sa kanya hanggang sa abo. Mahinang sabi ni Changgu. Hong. Natahimik si Xuanchen, at naalala ang isang pangyayari 30 taon na ang nakararaan. Sa parehong paraan, nais ng isang pamilya na harapin ang ikasyam na antas ng pagiging likas ng ibang pamilya. Hindi nila siya matalo at sa wakas ay idinisenyo na gumamit ng bomba para patayin ang ikasyam na antas ng katutubo. Gayunpaman, ang matagumpay na pamilya ay nawasak, at ang mga pangunahing puwersa sa sinaunang martial arts world ay nagkaisa upang sirain ang buong pamilya. Nagkaisa at nagkaisa rin ang mga sinaunang sekta sa loob at labas ng bansa, na mahigpit na nag-uutos sa lahat ng sinaunang martial artist na huwag gumamit ng maiinit na sandata upang lutisin ang puot at tunggalian. Ang mga lumabag sa mga patakaran ay lilipulin ng mga sinaunang sekta ng buong mundo ng sinaunang martial arts. Ginawa ng sinaunang martial arts world ang panuntunang ito dahil nakita nila na ang maiinit na sandata ay maaaring magbanta sa buhay ng likas na ikasyam na antas, kaya ginawa nila ito. Isipin na kung ang mga sinaunang mandirigma ay gumagamit ng maiinit na sandata, ito ay makakasama sa pag-unlad ng sinaunang martial arts world at magbabanta pa sa pagkakaroon ng likas na ikasyam na antas. Gaano man katapang si Hong Xuanchen, kailangan niyang isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Sa oras na ito, sinabi ni Changgu, Brother Xuanchen, ito lang ang pagkakataon na patayin si Yang Yiu. Pero Brother Changgu, kung matatapos ang bagay na ito, matatapos ang pamilya ko sa Hong. At saka, baka hindi makatayo ang innate 9th level at hayaang sumabog ang bomba, di ba? Sabi ni Hong Xuanchen. Tumawa si Changgu at sinabing, Brother Xuanchen, sa totoo lang, kailangan mo lang magpadala ng taong maaasahan para gawin ito. Patayin si Yang Yiu nang walang nakakaalam. At ito ay nasa teritoryo ng iyong pamilyang Hong sa Financial City. Sino ang makakaalam? Siyempre, ako lang ang nakakaalam nito. Kaya kung manampo dito, kung paano haharapin ito, napakasimple. Abangan ang isa sa mga kaibigan ni Yang Yiu sa Financial City.
Ayon sa aking pagsisiyasat at pagsusuri kay Yang Yio, siya ay isang tao na pinahahalagahan ang pagkakaibigan at tiyak na pupunta upang iligtas ang mga tao. Pagdating ng oras, humanap ng abandonadong factory building o minahan. Hanggat pumasok siya upang iligtas ang mga tao, sa sandaling sumabog ang bomba, sino sa mundo ang makakaalam na ikaw ay mula sa pamilyang Hong? Ginawa ba ito? At saka, ang mga kaaway ng maliit na magnanakaw na si Yang Yian ay mula sa Divine Sect at Ching Cheng. Gaya ng sinabi mo, kung magpipigil ka sa pagkakataong ito at pabayaan si Yang Yian, ang iyong pamilyang Hong ay magiging biro sa sinaunang martial arts world, at ang pamilyang Hong ay bababa sa oras na iyon. Matapos makinig sa kwento ni Chang Gu, namula ang mga mata ni Hong Xuanchen, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa malalim na boses, tapos na. Pagkatapos nito, sumigaw siya sa labas ng pinto, matandang 3, matandang 7, pumasok kayong dalawa, bumalik ang iba. Nagpa siya si Hong Xuanchen na ipaubaya ang bagay na ito sa kanyang 3 at 7 anak na lalaki. Ang pangatlong anak ay maingat sa paggawa ng mga bagay, at ang 7 anak ay tahimik, ngunit siya ay walang awa at nilalaro ang mainit na mga sandata sa kanyang mga kamay. Hindi alam ni Yang Yian na siya ay kalkulado sa kanyang likuran, at isang pagsasabuatan laban sa kanya ay nagbubukas. Matapos bumangon sa villa ni Sister May kinabukasan, umalis siya nang hindi kumumasta. Dahil pag-isipan mong mabuti, hindi ka mabubuhay mag-isa sa bahay ng iba. Ang mga babae sa paligid mo ay hindi pa nakikitungo. Baka hindi mo magalit si Sister May at maapektuhan ang iyong estado ng pag-iisip sa paglilinang. Tsaka may sariling buhay si Sister May at ibang tao ang iniisip niya. Dahil naging magkaibigan na kami, pwede na naming itigil ang relasyong ito at tawagan ang kanyang kapatid. Kaya umalis si Yang Yian sa villa ni Sister May sa madaling araw at bumalik sa tahanan ni Yuan Jinfeng. End of this chapter.